Date. Director Bay. Director Bay, ako po'y nagmamakaawa. Ililigtas niyo po ang anak ko. 6 na taong gulang pa lang siya. Walang ama mula pagkabata. Hindi pa niya nararanasan. Ang dapat sana ay tinatamasa niyang buhay. Bakit ganito ang nangyayari sa kanya? Naku, ginang. Huwag ninyong kahiyapan ang aming direktor. Ang sansa ng pag-survive ng bata ay mas mababa pa sa 1 milyong pagkakataon. Kahit maligtas man siya, ay malamang magresulta ito sa brain death. Mas mabuti pa siguro na payagang siya'y Pumanaw na ng mahimbing. Huwag. Director Bay, ako'y nagmamakaawa. Pakiusap, iligtas ninyo siya. Iligtas ninyo siya, pakiusap. Tatay, gumawa naman kayong paraan. Ang bata, napakabata pa. May pag-asa pa ba na magkaroon siya ng pagkakataon? Qin Feng. Sa harap ng pamilya ng pasyente, aano ka makapagsabi ang ganoong salita kung kailangan pa bang bigyan ng emergency treatment ang bata? Hindi ba nakikita ni Director Bay at ng buong koponan? Itigil ang mga kalokohan mo. Qin Feng, isang doktor ka. Kailangan mong panindigan ang iyong mga sinabi. May mahinang galaw pa ang pupil. Kahit bumabagal na ang pulso, mayroon pa ring mahinang pag-ikot. May buhay pa ang bata. Matatag ang anak mong babae. Lumalaban siya sa kamatayan. Doktor, ang anak ko, may pag-asa pa ba? Na mailigtas? Hindi ko masasabing tiyak, pero halos 99% pa rin ang sansa. 99%. Ibig sabihin, ang anak ko, maliligtas na ba talaga? Kung walang mangyayari, na hindi inaasahan, makapaglakad muli, ay posible pa rin. Doktor, Nakikiusap ako. pakiusap, iligtas ninyo siya. Kung maililigtas ninyo siya, kayo, anong gusto ninyong ipagawa sa akin? Gagawin ko lahat. Baliw. Baliw talaga. 9 sa 10 sigurado. Isang doktor na hindi pa nagiging regular. Intern na doktor. Anong karapat-dapat niyang magyabang dito? Nagkapakasalita ng malalaki. Ginang. Siya na hindi pa nagiging regular. Nawala pa niyan. Paano siya magkakaroon ng kakayahan? Iligtas ang anak ninyo. Lalo na yung may 70% na tiyansa. Kahit dumating pa ang pinakagaling na doktor, hindi rin niya gagawin na magsabi ng ganoong mga salita. Ikaw ba, ay intern na doktor? Hindi pa ako naging regular. Baguhan ka pa, di mo alam ang lawak ng mundo, ang oras ng iyong internship. Baka, kailangan pang magtagal ng 1 hanggang 1.5 taon. Tatay, huwag na ipagpaliban pa. I-dismiss na lang siya. Napansin ko lang kanina, habang nasa trabaho siya, nang haras sa batang nurse. Akala ko bibigyan ko siya ng isang pagkakataon. Hindi ko inakala na magsasalita siyang kalokohan rito. Sobrang na-disappoint ako. Say, aba, ang tapang mo. Hindi ko inakala na ganito ka. Isang hayop ka na nakabihis. Alaga ba? Hindi ito ang estilo mo. Tatay, nakita ko yan sa sariling mata. Pwede bang pekyon? Sige na nga. Ipinapahayag ko. Qin Feng, madismiss ka. Hindi ka na bahagi ng ospital na ito. Bilang doktor, Umalis ka. dito, wala ka nang pakialam rito. Keg, Nakikiramay kami. Hayaan ninyo silang mag-ina na mag-isa sandali. Umalis na kayo. Bakit ka nakatayo diyan? Sabi ko kanina, may 99% akong kumpiyansa. Ngayon na antala, 80% na lang ang natira. Umalis na ang mga tao. Sinasabi mong may 80% ka pa. Ikaw ba ang hari ng kamatayan? Qin Feng, tigilan mo na yung kalokohan dito. May intindihan mo ba? Ang isang ina? Ang sakit ng bagong nawalan ng anak. Huwag mo na siyang papasukin sa maling pag-asa. Ngayon, bawat minutong maantala, ay bawas ng 0% ang sansa. Ikaw ang ina ng bata. Sinabi mo rin kanina, 6 na taong gulang pa lang siya. Hindi pa niya nararanasan ang kabataan. May natitira pang 70% na tsansa. Isalba ba o hindi? Sabihin mo sa akin. Isalba, pakiusap, iligtas niyo ang anak ko. Qin Feng, hanggang kailan ka magpapakalokohan? Nabaliw ka na. Patay na ang tao. Paano mo pa siya ililigtas? Director Bay, maghanda ng isang operating room para sa akin. Agad. Ito, Director Bay, pakiusap po, pahintulutan ninyo siyang subukan. Ang anak ko, ganito na. Hindi na siya lalala. Hindi pwede, Director Bay. Kung kumalat ito, sasabihin ng iba na tayo. Sobra tayong nagbibigay ng paggamot. sigurado ka ba? May natitira pang 60% na tsansa. Ihanda agad ang operating room. Tatay, Director Bay, Kahit nakalokohan ito ni Qin Feng, sasama ko sa kalokohan niya kahit minsan. Ikaw ang magiging pangunahing surgeon. Ako ang magiging assistant mo. talaga, parang nababaliw si Qin Feng. Kasama ring nabaliw si Director Bay. Kailangan bang i-resuscitate ang patay? Yarly, nandito pa ang mga kamag-anak ng pasyente. Tumahimik ka muna. Ngayon titingnan ko kung paano siya magatapos. Kung paano ang katapusan nito. Anong ginagawa mo? I-drain ang likido sa loob ng bungo. Babawasan ang pressure sa bungo. Talaga bang i-resuscitate ninyo? Akala ko gagawin mo to para mapagaan ang single mom. Para matanggap niya ang katotohanan. Para mabigyan siya ng oras. Siyempre i-resuscitate natin.
Sinasabi mo lang, para lang magkunwari. Hindi ko magagawa yan. Ikaw kalaga. Kung hindi dahil nung minsan, nang nagkasakit ako sa kalye, sinagip mo ako noon. Hindi ako makikipagkalokohan sa'yo noon. Kukuha ako ng drill. Maghanda para sa kanyotomy. Hindi na. Habang darating ang drill. Kahit ang pinakamagaling na doktor, hindi na siya maliligtas. Anong gagawin natin? Gagamitin mo ba ang karayom ng ay? Paano makaya yan? Tusukin ang bungo ng aw. Diyos ko. Diyos ko naman. Nagawa na. Ero ang tibok ng puso. Ang tibok ng puso niya. Huminto na ito ng 2 minuto at 30 segundo. Hindi pa humihinto? Bigyan niyo ako ng adrenalina. Ero sa monitor. Napakahina. Napakabagal. Hindi na ito nadedetect ng monitor. Yabot mo ang kamay niya sa akin. Pumikit ka. Ituon mo ang buong kamalayan. Sa kamay na ito. Huwag mag-isip. Huwag huminga. Tutok ng buo at maramdaman. Meron. May tibok na ang puso. Kinfeng, ang galing mo. Anong susunod? Susunod. Ako ang magtusok. Magtusok. Gagamitin ko ang karayom na pinapatakbo ng enerhiya. Qinglong Biwe. Bing Shu. Kingut No. CANG Ingyun. Si Xiang Shenzhen. Kinfeng, sino ka ba talaga? Ginugol ng ama ko ang buong buhay niya sa pag-aaral ng Si Xiang Shenzhen hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Sa wakas ay may nakuha siyang kaliwanagan. Pero isang tuwok lang ang naipamalas niya. Ang bata mo pa, ngunit nakakagawa ka ng 4 na purok sunod-sunod. Kinfeng, sino ka talaga? May tibok na ang puso at may presyon na rin. Buhay na ang bata. Nayos ko na. Ang kanyang nasirang meridian. Hindi na malala. Mamaya magigising siya. Kinsheni, anggapin mo akong maging iyong disipulo. King Director Bay. Ang anak kong babae. Kumusta na ang anak kong babae? Ito. Ginang. Nakikiramay po kami. Akala namin umalis na ang anak ninyo. Sisihin ninyo ang taong ito. Hindi niya pinayagan na ang anak ninyo. Lumisan ng tahimik. Hindi mo ba sinabi sa akin? May 70% na pag-asa. May liligtas ba ninyo ang anak ko? Bakit ito nangyari? Bakit ganito ang kalagayan niya? Sinungaling ka. Quinfeng, isang malaking pagkakamaling doktor. Ayaw magbigay sa pamilya ang pasyente. Ang sobrang pag-asa. Ang landas ng medisina. Hindi para sa'yo. Kinfeng, patay na ang tao at ang bata. Pinahirapan mo pa sila. Sadyang malupit ka. Tapos na tayo diyan, no? Nagloko ka kay Winfeng. Nasira ang dangal natin. Anong sinasabi mong kalokohan? Ginang, huwag po kayong magpanik. Aano ako hindi magpanik? Ang anak ko. Wala na ang anak ko. Ipinapahayag ko, matagumpay ang operasyon. Nailigtas ang bata. Ano? Matagumpay ang operasyon. Ang inyong anak, nailigtas. Director Bay. Totoo ba yan? Hindi ninyo ako niloko, di ba? Bilang direktor ng ospital, ang sinasabi ko, mananagot ako rito. Si Winfeng. Ang nagligtas sa batang babae. Siyempre naman, dahil kay Kinfeng ngayon. Kahit na naligtas, dapat siguro ay nasa estado ng vegetative coma. Sa ganitong kalagayan, ang pagiging vegetative ay tiyak na isang milagro na. Kahit na vegetative o lang. Basta buhay ang anak ko. Iyon ang pinakamahalaga. Ang anak mo, hindi naman vegetative. Iyon ay, Mama, ke. Ano nangyari yan? Kanina namatay na siya. Ngayon bakit buhay na gaya ng dati? Paano mo nagawa yan talaga? Aba, lilinisin ko na ang gamit ko. Hoy, bakit ka nag-impek? Mag-alis na kasi. Hindi ba gusto mong i-dismiss ako? Hoy, Kinshenyi, tanggapin mo ako na maging iyong estudyante. Mababa ang kwalifikasyon ko at matanda na ako. Wala akong karapatang maging iyong apprentice. Kinshenyi, kapag nagsasalita ka, isipin mo rin ang nararamdaman ko. Totoo yan. Sa pagkakataong ito, ako ang kikilos. Dito rin sa lugar na ito. Ang huling beses ko. Handa na akong umalis dito. Ikaw, alis ka. Matagal na akong nandito. 1 taon na akong matiwasay na nandito. Panahon na para umalis. Ang ginawa kong ito. Sana itago mo ito. Ayokong magkaproblema. Hindi ko alintana kung anong paraan ang gagamitin mo. Kailangan mong panatilihin si Kinfeng. Huwag mong hayaang umalis si Kinfeng. tatay, swerte lang siya. Na nailigtas niya ang maliit na babae. Bukod pa siya ay, may di ka nais na asal. Anong di mabuting asal? Makinig ka sa katay mo. Si Kinfeng ay talagang isang taong dapat seryosohin. Sabi ko na to, Kung talagang alis siya. Putulin ko na ang relasyon namin, tatay. seryoso ako. Tatay, ikaw. Tatay. Gumising ka na. Halika, uminom kang tubig. Papatayin mo ba ako sa sobrang init nito? Pesensya na, hindi ko sinasadya. Papunasan kita. Pesensya na. Buti hindi nasunog. Ang weird. Bakit ang bite mo sa akin ngayon? Hindi mo na ba ako i-dismiss?
Basta magkakasama naman tayo. Mahigit isang taon na ba tayong magkasama sa trabaho? At may nayambag ka pang ngayong araw. Kaya napagpasyahan ko na. Hindi na kita i-dismiss. Hindi mo na ako i-dismiss? Basta pipirmahan mo lang ito. Agad kang magiging regular. Dapat ito rin ay isa sa mga pinapangarap mo, di ba? Kung titignan ang pinag-aralan mo, hindi ka dapat madaling maging regular. Itong ginagawa ko parang binubuksan ko ang pintuan para sa'yo. Pumirma ka na. Ikaw. Ikaw. Sinabi ko sa'yo, wala akong interes sa maging regular. Hindi talaga ako interesado. At aalis na rin ako agad. Ito ang sulat ng pagbibitiw ko. Paalam. Qin Feng, tarantado ka. Ako. Kayo. Ikaw. Xiaomei. Nagkaroon lang kaming aksidente. Hindi yan kung anong nakikita mo. Huwag mong sabihin sa iba, ha? Grabe, talagang aksidente to. Aksidenteng naghalikan kami. Aksidenteng nakahiga rin kami sa sofa. Kung ilang minuto pa ako, mahuli. Baka pati ang mga damit namin ay aksidenteng natanggal din. Qin Feng, ipaliwanag mo agad kay Xiaomei. Ayaw kong magpaliwanag. Ano, ganun ka ba kauhaw? Isang ordinaryong babae lang yan. Magugustuhan mo siya. Hindi bagay sa estilo mo. Pero, kung talaga namang may gusto ka, pwede mo rin akong pag-isipan. Inutusan ako ni Tsiulu. Kailangan kong tuparin lahat ng hiling mo. Teka, tigilan mo na. Sasabihin ko sa'yo ha. Ako naman, handa na akong umalis dito. Bumalik ka at sabihin mo kay Feng Jiao. Tapos na kami ni Feng Jiao. Huwag na siyang hanapin pa. Sabihin mo na lang mismo kay Tsiulu. Dumating na siya. Hindi pa. Pero malapit na. Kaya kailangan kong umalis agad. Pwede kang umalis. Pero kailangan siyang mamatay. Ang lalaki ng Tsiulu. Maliban sa kanya. Walang sinuman ang pwedeng humawakan. Ang lalaki ng Tsiulu. Maliban sa kanya. Walang sinuman ang pwedeng humawakan. Ano nang sabi mo? Papatayin ko siya. Sinasabi mo si Baijay? Wala akong kahit anong kaugnayan sa kanya. At saka, kung gusto mong patayin siya, sige, wala akong kinalaman. Paalam. Abisuhin ang mga anbangwardiya. Anggalin ang isang tao. Ang tarantadong si Qin Feng. Kinuha niya ang unang halik kung ganun lang. Isang bastos at pervert siya. Emye. Pero magre-resign na siya at aalis. Kapag umalis, hindi ko na siya muling makikita. Hindi. Dahil sa hiling ni Papa, kaya tinitiis ko ang kahihiyan para panatilihin siya. Ganun nga. Hindi ako magmamakaawa sa kanya. Kung gusto niyang umalis, hayaang umalis siya. Hindi ako maniniwala na totoong gagawin ni Papa. Tatanggalin niya ang ugnayan namin bilang ama at anak. Papapatayin lang ang isang ordinaryong tao. Pinadala nila ako, isang anbang. Isinugo nila ang anbang no 50 na pumatay. Baliw ba ang mga nasa itaas? Maganda. Maglaro tayo, game? Alisin ko ang tali mo. Para mapasaya mo ako. Pinapangako ko. Hindi ka makakaranas ng sakit pag namatay ka. Huwag sumisigaw. Kung sigaw ka, putulin ko muna ang dila mo. Pakiusap, huwag mo akong patayin. May pera ako. Bibigyan kita ang pera. Umalis ka na, pwede? Hindi ako tatawag ng pulis. Basta huwag mo akong saktan. Sisiguradong hindi ako tatawag ng pulis. Hahaha, papalayain kita. Gusto ko ding palayain ka. Kasi napakaganda mo naman. Hindi talaga kita kayang iwan. Pero kung hindi kita papatayin, papatayin naman akong organisasyon. Lahat may kamatayan din. Lahat ng tao mamamatay. Bago mamatay, mag-enjoy muna tayo. Tulong. Huwag mo akong pilitin na patayin ka. Kahit patay ka na, magagawa ko pa rin ang gusto ko sa'yo. Inumin mo itong tablera. Mamaya. Pwede ka ring ngumiri. Ayaw ko. Tulong. Hindi. Tulong naman. Feng? Hindi ko inasahan si Uyao Mei, ang babaeng to. Na seryoso pa pala. Kung alam ko, hindi ko na siya asarin. Nakahila pa siya ng inosente sa gulo. Qin Feng, nawala na rin ang pag-asa ko, ikaw na ang sumagip. Takot na takot ako. Natataranta ako.
O ayos na, huwag kang mag-alala. Natamaan pala siya ng isang pang-akit na tinatawag na lang Fanshan. Mahirap itong tanggalin. Queen Feng. Ang init ko. Buksan mo naman ang aircon. Okay lang ba? Oh, Ay, hindi pwede. Huwag kang alis. Ayaw kong umalis ka. miss. Sinasabi mo sa akin na buksan ang aircon. Tapos hindi mo ako hinahayaan lumapit. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? O baka naman, buksan mo na lang mismo. Hindi ko alam. Parang kailangan kong may gawin ka para sa akin. Kung hindi mo gagawin, parang mamamatay na ako. Maari mo ba akong tulungan? Kung tutulungan kita, baka hahanapin at papatayin tayo ni Feng Jiao. Sama ka sa akin hanggang dulo ng mundo. Ay! Dapat kang maging matatag. May mas magandang kinabukasan ka. Kinabukasan, may pila-pilang gwapo at mayaman, na naghihintay na manligaw sa'yo. Hindi mo kailangang ipaubaya ang iyong kalinisan sa kamay ng basura na tulad ko. Tama ba? Hindi. Sa tingin ko hindi ka basura. Medyo gwapo ka. Hindi ba karaniwan? Pinakaayaw mo sa akin? Mag-isip ka ng mabuti. Kung sakali mong makasama ako at may mangyari sa'yo, pagdating ng oras na iyon, buntis ka na at malaking tiyan. Mag-isa kang magpa-check up sa pagbubuntis. Ako naman, palihim, kasama ang batang nurse. Magpapaligawan. Ano ang mararamdaman mo? Ikaw. Tanga ka ba? Kaya payuhan kitang kalmahin ang sarili. Hindi ka bagay sa isang jerk tulad ko. Para hindi masayang ang buong buhay mo. Queen Feng, pwede ka bang huwag mag-resign? Bakit? Hindi mo kaya akong iwan? Hindi naman. Sabing tatay ko, kung magre-resign ka, tatanggalin niya ako bilang anak niya. Magagawa ba yan ni Lao Deng? Sino bang nakakaalam? Matagal ka na niyang tinitingnan mabuti. Baka, ituring ka niyang disipulo. Itinuturing niya akong disipulo. Yung batang babae kanina, sobrang delikado ang kondisyon niya. Handa siyang magtiwala sa'yo, at personal pa niya kang tinulungan. Kung hindi dahil sa kanya, kaya mo bang iligtas ang batang babae? Dahil sa kanya. Sige. Dahil sa kanya. Hindi ka pa sumasagot. Pwede ka bang huwag umalis? Kung alis ako, ang mga tao sa anbang, hindi nila siya papabayaan. Ibig sabihin, nailabas na ang hit order. Kung hindi nila ito makukumpleto, magpapadala sila ng mas mataas na ranggo para isagawa. Hanggang matapos ang misyon. Sige, basta pigilin mo ang sarili mo ngayong gabi. Huwag mong galawin ako. Pag-isipan ko yan ng seryoso. Manatili ka. Ang sabi mo parang ikaw ang napapahamak. Queen Feng, hindi ko na kayang tiisin. Ay, sobrang sakit ng buong katawan ko. Qin Feng, tarantado ka. Isa ka pa bang lalaki? Qin Feng, masama na talaga pakiramdam ko ngayon. Mainit na mainit ang buong katawan ko. Tulungan mo akong magbukas, okay? Malakas talaga ang lason na ito. Mukhang hindi pwedeng puro pagpipigil lang. Kasi kung hindi, sa katawan, magdudulot ito ng malaking pinsala. May alam ako na paraan para matulungan ka. Anong paraan? Sabihin mo na. Ikaw din, doktor. Alam mo rin na normal to, di ba? Ayaw mong mamatay nang sumabog ang katawan mo. Huwag mo yan sasabihin sa iba kailanman. Pwede kang pumunta sa banyo. Maghihintay ako sa labas. At saka, mahigpit ang bibig ko. Anong ginagawa mo? Buksan mo na. Tama. Ma'am, Huwag kalimutang maghugas ng kamay. Panatilihing malinis. ang lalaking yan. Mukhang hindi rin siya ganoon hindi mapagkakatiwalaan. Doctor, hindi naman puso ko nasa noo ko. Pesensya na. Eto na, tatakan na. 8 nurse. Masakit ba ito? 8, dahan-dahan lang. Tingnan mo, hindi ba masakit? Totoo, hindi masakit. Salamat, 8 nurse. Para sa magandang ate nurse. Xiaomi, Yarliu, may kailangan ba kayo? may dala akong 2 taike. Taiket para sa suiman na konsyerto. Interesado ka ba? Ito, 7 araw mula ngayon. Yung konsyerto ba yun? Suiman na konsyerto. Sino ba namang hindi pun yun? Ngayon kinukuha na ng mga scalper. Pinalobo nila ang presyo, 20,000 bawat isa. At hindi man mabili kahit na mahal. Maraming pinaggaguran ko para makuha ito. Kaya lang ang nakuha ko. 20,000. Buwanang sahod ko lang ay 4,000. Kailangan kong magtrabaho ng 5 buwan. Para lang mabili ko. Aba, meron na nga pala. Kung gusto mo lang naman. Ang isang ticket na ito, iyong na. Ibig mong ibigay sa akin. Siyempre, Pero, Yarliu, ano ba? Hindi mo ba siya dapat ihandog kay Baiji? Si Baiji kasi anak ng director. Ako, isang simpleng nurse lang. Ano ba ang meron ako? sobrang malamig si Baiji. Parang may taas angat na aura. Ayaw kong magasikat sa taong ganun. Mas gusto ko na. Yung tipo mong tulad mo. Kumusta naman? Sama ka ba? Oy, Yarkin.
Bakit ikaw nahuli? Saan ka ba galing kagabi? Kagabi. Ano ba naman ang ginawa ko? Hindi mo ba alam? Nakakainis ka talaga, Yarkin. Ano bang ginawa mo kagabi? Paano naman ako makakaalam? Kung ganyan ka ulit, hindi na kita pansinin. Grabe ka naman. Sobra kang makunwari. Kinfeng, hindi ba dapat nag-resign ka na? Bakit nandito ka pa sa ospital? Sino nagsabing umalis ako? Naging regular na ako. Katulad mo, opisyal na doktor na. Kaya pakiusap, maging magalang ka sa akin. Naging regular na nga. Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo? Ikaw. Say. Xiaomi. Wag mo na yang to. Pupunta pa ba sa concert ni Suiman? Kung pupunta si Yarkin, pupunta rin ako. Imi-invite kita. Anong kinalaman niya? Gusto kong pumunta si Yarkin. Pupunta ba si Yarkin? Ayaw ko. Kayo na lang, punta kayo. Hindi na ako pupunta. Sige na nga. Ako rin, hindi na ako pupunta. Pasensya na, Yarliw. Baka, humanap ka na lang ng iba. Sige, kung ayaw mo, wag na lang. Marami namang mga nurse sa ospital. Naghihintay lang kumunta. Hindi naman kailangan ka. Hey, inaakit mo siya. Bakit mo binabaling sa akin to? May sira ka ba? Titiis mo ba na may ibang umaakit sa akin? Hindi ka ba magseselos? Magsaselos? Wala akong pakialam. Palagang doble mukha kang lalaki. Ako ba'y doble mukha? Sabi mo nga, go ahead, patayin mo na. Kaya kumilos ka rin. Salita't damdamin, magkaiba. Talaga bang tutulungan mo siya? Kagabi, simula pa lang yon. Kung kaya mong kanselahin ang unbanghit order, maari kitang pagbigyan ng pabor. Inapahalagahan mo siya. Aking munting anak, paano mo ginawa yon? Anong paano ginawa? Ang taong tulad ni Qin Feng, hindi namin kayang pigilin manatili. Di ko inakala ngayong araw, darating siya sa trabaho gaya ng dati. Nagtataka ako. Anong ginawa mo sa kanya? Ano ginawa? Wala, hindi ako gumawan kahit ano. Pinayagan ko lang siyang manatili. Pumayag siya. Alagang wala akong ginawa. Pa, anong ekspresyon yon? Hindi rin ako. Isang konserbatibo at makaluma. Kung kaya mo, mapanatili siya ng ganito kadali. May isang konklusyon lang ako. Anong konklusyon? Siya. Gusto kanya. Gusto niya sa akin? Pa, kung magpapatuloy kang magsabing kalokohan, magagalit na ako. Bakit? Ako ba'y nagsisinungaling? Ay, bakit ka ganyan? Wala kang tiwala sa sarili. At least, anak ka rin ni Bai Qingquan. Noong bata pa kami ni mama mo, hindi namin alam na napapahanga kami. Ang maraming binata at dalaga. Ikaw nga minana mo ang magagandang genes namin. May batang lalaki na gustong-gusto sa'yo. Hindi ba't normal lang yon? Papa, kung magpapatuloy kang magsalita ang kalokohan, magagalit talaga ako. Naku, gulo na to. Ang ibig sabihin, itong dalaga, may gusto siya kay Qin Feng. Ay, hindi ba't ayos naman yon? Papa, bakit ka umindak-indak gaya noon? Nashock ako. Hindi ba yan si Suliman? Concert tickets ba yan? 2 tiket para kay Suiman. Pero papa, hirap ninyong nakuha to. Dapat sana kasama ko si mama. Ngayon, tingin ko, ibibigay ko na ang pagkakataon sa'yo. Ibigay mo sa akin. Sige, ako nakasama si mama. Grabe, naiinggit ako. Bakit ka pupunta kasama si mama? Bakit mo ibibigay sa akin ang 2 tiket? Isang tiket na lang, sapat na. Sa talino mo lang yan. Paano ka magkakajowa sa hinahara? Bakit hindi ka nalang humingi ng kasama na lalaki para sumama sa'yo? Halimbawa na lang, si Qin Feng. Pero ang relasyon namin ni Qin Feng, ay wala pa namang ganoong punto. Lalo na't ako pa ang nag-imbita. Wala namang problema yan. Normal lang yan sa mga magkakolega na magkasama sa concert. Huwag kang mag-stress at huwag mag-overthink. Mag-relax ka lang. Di ba? Sige. Punta na ako. Ang mga kabataan ngayon, hindi pa marunong magkajowa. Mabuti pa't babae yan. Kung lalaki sana yan, tuturuan ko siya ng lahat ng teknik. Ibibigay ko ang lahat ng kaalaman ko. Mukhang, sa tamang pagkakataon, usapan ko ang ina niya at magbigay ng mga payo sa kanya. Care ka ba sa kanya? Alam mo ba bakit? Ako nagretiro sa larangan ko? Hindi naman sana ito lumang istorya. Napagod na sa pagpatay, di ba? Tama nga. Pagod na talaga ako sa pagpatay. Noong 3 taong gulang pa ako, tinuruan ako ng master ko kung saang parte ng katawan ang pinakamahina. Yung parte na iyon, pwedeng patayin ng tao. Pero ang mga kamay ng tao, hindi lang puro pagpatay ang magagawa. Tulad ko ngayon, nagiging doktor at nagliligtas ng buhay. Hindi ba mas mabuti yon?
isang taong dating numero 1 sa Tianbang, at dating Qiangkun Dianzu, ay nagsasabing ganito, wala ka bang hiya? Siyempre may hiya ako. Kung noong araw na nasa rurok pa ako, sigurado magtuturo ako ng paghamak sa ganitong sinabi. Tatawa lang ako at aakusahan. Pero komplikado talaga ang tao. Nagbabago at nag-reflect. Hanggang sa ngayon pakiramdam ko okay na ako. Ibigay ko ito sa magandang nurse na at. May mga bagay na, kahit gustong takasan, hindi mo may iwasan. Kaya babalaan kita. Alisin mo ang hit order na iyon. Binzhou First People's Hospital. Kung ayaw mong lahat na miyembro ng Anbang, magkunwari na may kapansanan. Siyempre kasama ka rin. Anbang no Sham. Minyang. Naalala mo ba ako? 10 taon na. Noong araw hinahakot ko lang sa kalsada, isang maliit na ligaw na pusa. Ngayon, naging dalaga na siya. Kayo. Deti, sa gilid ng kalsada. Na nahuli kong ligaw na kuting. Ngayon, naging dalaga na siya. Kayo. Ito na. Ah, kami? Director Bay, hindi mo ito kukwento-kwento, di ba? Ako at si Yarkin, hindi siya pulad ng iniisip mo. Ako lang, matagal ko nang hinahangaan si Yarkin. Ikaw. Ah, ganoon ba? Mukhang hindi ako dumating sa tamang oras. Alis na ako. Magpatuloy kayo. Sandali, hindi yan. Ikaw. Grabe ka, karapat dapat kang mamatay. Mabago ba talaga ang tao? Sandali, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi ganoon ang nangyari. Yarkin, mukhang, hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Anong hawak mo diyan? Wala yung kinalaman sa'yo. Talaga? Ay, ikaw. Ah, ticket ng concert ni Sujiman. 2 ticket pa. Ibibigay mo pa sa akin? Ano? Gusto mo ba akong yayain? Pumunta ka na, tingnan mo. Ay, pangarap mo lang yan. Bakit pa ako mag-anyaya sa'yo? Nagseselos ka? Nagsaselos ako sa'yo. Naku, ang arte mo. Seryoso, nagsaselos talaga ako. At isa pa, Infeng, bababalaan kita. Dito ay ospital. Kung magmamahalan kayo, sa bahay na lang. Nakakaistorbo dito. Kung may susunod ka pa. Ano ba ang problema mo? Ma-dismiss mo na naman ako? Kung may susunod ka pa. Ano? Ma-dismiss na naman ako? Ay naku. Sasabihin ko sa'yo. Sinakmal ako ni Oyaomi. Bigla niya akong hinalikan. Wala yang kinalaman sa akin. At ako at si Oyaomi, hindi naman kami magkarelasyon. Siya kasi, may crush siya sa akin. Kung i-dismiss mo ako, mas mabuting tanggalin mo siya. Siya ang sumalakay sa'yo. Hindi ka ba nahiya? Isa siyang dalaga. Magpapalambing pa siya sa'yo. Maaring. Medyo gwapo nga ako, di ba? Palusot. Gaano kabilis ang reaksyon mo? Alam ko naman yan. Kaya kanyang biglang atakihin. Ang bilis ng reaksyon ko. Hindi naman palagi. Minsan, pumapalya rin. Ikaw pa, sinasabi mong di mo kayang umiwas. Ako. Ang mga babae, nakakabahala talaga. Mukhang, hindi na ako magpapakasal sa buong buhay ko. Suiman, mahal kita. Suiman, tingnan, nandoon si Suiman. Lumabas na si Suiman. Suyiman, Suiman, mahal kita. Kinfeng, magtatagpo na ba tayo ulit? Ihatid mo na, Ke. Dahan-dahan lang. Salama. Tabi, lumayo ka. May-ari. Ang ganda ng negosyo nyo ah. Ok lang, may naibenta naman. Ilan na nga ba ang nabenta? Mga 10 ilang piraso siguro. 10 ilang. Kapatid ko, pinagsasabi ko pa lang ang bilang. Nakabenta na ako ng 100 order. Kuya, huwag mo akong istorbohin habang nagtatrabaho. Sige, hindi kita abalahin. Pero kung magtinda ka rito, kailangan kang magbayad ng renta. Dito ba hindi kalilang? Bakit kailangan pa ng renta? Ano? Sige na nga. Kuya, magkano naman kailangan mo? Para ikaw ay maunawain. Hindi naman malaki. 1 beses lang na pagitinda. 1,000 piso lang. Ano sabi mo? 1,000 piso. Bawat mangkok ng fried rice ay 8. At nakabenta ka ng 100. Dagdag pa mga inumin at iba pa. Siguro nasa bulsa mo na rin. Mga 1,000 piso na. Wala ba akong gastos din? At saka, hindi araw-araw ganito dami ng tao. Parang pang-agaw na to. Iba ba ang pinagkaiba? Pang-aagaw. Anong pang-aagaw? Oh, miss. Ngayon, batas pa rin ang umiiral. Hindi pwedeng basta-basta magsalita ng bagay na yan. Kung ayaw mo, hindi namin pipilitin. Hindi. Huwag ka nang magtinda rito. O kung hindi, kapag nagtinda ka, sumama ka sa mga kuya. Mag-enjoy na lang kayo.
Hindi ka namin sisingilin ng 500 na renta. Hindi ba pwede na hindi na ako magtinda? Alis na ako ngayon. Hoy, okay, hindi na magtinda. Pero bayaran mo pa rin ang renta ngayon. Kung hindi, Bitawan niyo ang nanay ko. Huwag, bitawan niyo ako. Aling, isang fried rice. Aling, isang fried rice please. Tito, andito ka na. Kakatapos lang niyang magtrabaho. Grebe, gutom na gutom siya ngayon. Hato, isang vegetarian ngayon. Walang sasige. Basic combo na lang. Yarkin, ako. Bakit ka nakatitig sa akin? Ah, sumingit ba ako? hoy bata, wala si Aling ngayon para gawin yan para sayo. Umalis ka. Sige, ako na ang magluto. Sabi ko sayo, bata, hindi mo ba maintindihan? Ay, Hindi ba kayo kakain ng pritong kanin? Bakit nagtitipon-tipon kayo rito? bitawan niyo ako. Tao ako ni Longje. Ang pritong kanin na to, kailangang tama ang init na mantika. Inilas niya pa ang daliri ko. Para lang mas masarap kapag niluto. Mga per, sugod na. Sobra ang mantika. Sakto naman ang init. Ihulog mo na ang kanin. Atayin kita, gago. Kay Je, Napasabog ng balat ng itlog, natulala siya. Hindi namin kayang makipagsuntukan. Umalis Umalis na, sabihan niyo si Longje. Isang mangkok na mabangong kapirasong kanin. Kahit nawala na, ihahain na. Ang galing ni Yarkin. Nagluluto habang pinasabog ang mga tulisan. Fried rice, pancit, noodles. Hindi si Tito ang superhero. Fried rice, pancit, noodles. Sa Iarkin ang Fried doktor. Rice, pancit, noodles. Asensya na, Yarkin. Mukhang medyo na overstep ako. Ayos lang, ayos lang. Ano nung ginagawa mo diyan? Bakit maaga ka na nagsasara? Hindi na ako magtatinda ngayon. Yung mga lalaking yun kanina, hindi sila titigil ng ganoon lang. Para siguraduhin, mas mabuti na kung isara ko muna ang tinda. Ano? So, hindi ka na magtitinda mula ngayon? At tuloy pa rin ako. Kakailanganin lang ilipat sa medyo mas malayong lugar. So ibig sabihin, pagkatapos ng trabaho ko, kailangan ko pang mag-ikot para kainin ang fried rice mo. Hindi pwede. Pero, Walang pero. Huwag kang mag-alala. Ayusin ko to para sa'yo. ikaw ang mag-aayos. Ikaw ay doktor. Sila ay mga tulisan. Hindi natin sila kayang kalabanin. Huwag kang mag-alala. Sila ang hindi kayang kontrahin ako. Ma'am, 2 fried rice. At 4 na bote ng beer pa. Walang problema. Nandyan din pala ang boss ngayon. Arang bagay talaga kayo na mag-asawa. Ang cute ng bata. Ang bait at maunawain pa. Nakakainggit ang inyong kaligayahan. Nakakainggit talaga ang inyong kasyahan. Pakituyuin ang kanin sa fried rice. Walang problema. Garantisado, tuyo. Bakit ka nakatunganga? Kumuha ka ng 4 na bote ng beer para sa mga customer. Opo, Zhang Hulong. Sila ngayon. umasa silang gumalaw sa mga kapatid ni Zhang Hulong. Nagkakamali talaga sila ng laban. Huwag kayong mag-alala. Ibabalik ko ang katarungan ninyo. Salamat, Kuya Long. Kayo mga yan, ang mga batas na ako ang nagtakda. Naiwan ba sa tiyan ng aso ninyo? Ano? Batas. Huwag mang-api ng matanda, may sakit o may kapansanan. Huwag galawin ang may pamilya at mga umaasa sa kanila. Ako. Zhang Hulong. Tingnan nyo tropa. Tinaga silang ganito na. Pati dali na putol. Kuya Long, hindi nyo pwedeng ipagwalang bahala ito. Mga kasamahan, kung gagawin nyo to, masisira ang puso ng ating mga tropa. Sige. Isang beses lang ito. Huwag na maulit. Kung ulitin, gugupitin kita. Ang kanin ay nakababad na ng matagal. Fried rice. Dapat Matagal na naman. nakakaya. Painitin ko muna para kainin mo. Maliit na lang ang gas. Imbes na uminit ka para sa akin, mas mabuti pang magluto ka ng dagdag para sa mga suki. Hindi masarap kung hindi iniinit. Masarap. Ang bango. Tingnan mo. Huwag kayong basta-basta alis. Hindi lang sila. Nga matagal mong customer. Sila rin ay. Nga kaibigang may espesyal na koneksyon. Ang munting karinderya na ito. Para sa amin na. Naglilingkod buong araw at pawi ng gabi. Hindi ba isa ring? Ibang uri ng pagkakakilanlan. Tunay ka namang doktor. Ang bait mo magsalita, napakamaalam. Ginagawa mong para akong. May ginagawa na. Napakamakabuluhan. Parang may espesyal na layunin. Babaeng nasa gitnang edad. Huwag mong malitin ang sarili. Bata ka pa naman. Anong kabataan? Malaki na ang anak ko. Ikaw, maliit na dalaga. Ano bang sinasabi mo? Pansit, chow mein, sinangag. Ang daliri ng kapatid ko. Wala kang kwenta. Kailangan pag-usapan to. Paano yan ipapaliwanag? Kung pupunta ka para kumain ng sinangag. Laging welcome ka rito. Pero kung hahanap ka ng gulo, haharapin kita anumang oras. Ang yabang mo, oy. Ito si Zhang Hulong. Zhang Hulong, 15 taon na ang nakalipas.
Noong una, siya ang leader ng 13 na tagapagtanggol ng Southgate. Siya yon na nasa hilagang Myanmar noon. Isang taon niyang binagsak ang 6 na malaking scam rings. Nagsagip siya ng mahigit 300 katao. Sa hanghulong nga, Siya nga, nasa balita pa siya noon. Ngayon, bakit naging leader ng mga tulisan? lumalala na ang panahon. Pumarito ako rito. Hindi ako nandito para manghingi ng protection money. Para ito sa kapatid ko. Isang daliri. Tingnan mo. Opisyal o pribado. Kung privateng ayosin, ano ang mangyayari? May bali. Itinuturing na minor injury. Bayaran ng 70,000 para matapos. 70,000. 70,000? Parang pinapatay mo ako. Hindi ko may bigay. Gawin na nating pampubliko na lang. Ang publiko na. Madali. Putulin mo ang isang daliri niya. Ako naman, puputulin ko ang 2 daliri mo. Iyan ang pagiging pampubliko. Mas mabuting ayusin na lang ng pribado. Pero sobra yata ang 70,000. Pwede bang mas kaunti? Mag-iisip ako ng paan. Kaya namin, ibibigay namin. Ang kulang, bilangin na lang bilang interes. Isulat mo ang utang para sa akin. Meron lang akong 30,000. Tanggapin niyo muna. Anong ibig mong sabihin, bata? Binigyan ka ni Zhang Hulong ng pagkakataon. Huwag kang maging ingrato. Ibigay mo ang bank card mo. Ang isang daliri, nagkakahalaga ng 70,000. At ang buhay mo naman. Magkano ang halaga nito? Alam kong may alam ka. Pero, sigurado ka bang gustong makipag-away sa akin? Sa paligid ng puso mo, may ilang piraso ng bala na nakabaon sa napakahalagang parte. Kahit operasyon, hindi maabot. Sa paglipas ng mga taon, nagawa na nitong maraming dugot clots. Ikaw nga. Malapit na ang iyong oras. Iniimbestigahan mo ako. Boss Long, ano ba tong nangyayari? Anong malapit na ako mamatay? Bakit ko yan hindi alam? Plano ko sanang itago to sa inyo. Huwag po, Boss Long. Kung umalis kayo, paano na ang mga kapatid? Dahil sa inyo, mahina ang loob nyo. Aano mo nalaman? Gamit ang mga mata ko. Mga mata. Sinasabing may mga taong may banal na mata. Kayang makita ang lahat sa mundo. Wala nang ibang taong nakakaalam. Baka siya. Ito ang sabihin ko sa iyo ngayon. Kaya kung iligtas ang buhay mo. Ang buhay ko? Magkano ba yan? Basta't iligtas mo ako. Walang presyo sa akin yan. Iaalaan ko ang buong buhay ko. Para gantian ka sa buhay na ito. Oh, Boss Long. Huwag kang maniwala, bumangon ka na. Manahimik kayo. Napakahusay. Alalahanin mo ang sinabi mo ngayon. Qin Feng. Kaya mo ba talaga siyang gumaling? Nakalimutan mo ba na doktor ako? Boss Long. Maraming salamat sa pagtulong ninyo. Malinaw kong nararamdaman ito. Gumaling na ako. Mula ngayon, kayo na ang magiging bagong magulang ko. Kailangan ko ng isang bagay mula sa inyo. Sige po, sabihin ninyo. Mula ngayon, ang mag-ina na ito ay magtitinda rito. Gusto kong protektahan ninyo sila na hindi maabala ng kahit sino. Huwag ninyo silang guluhin o abalahin. Kaya ninyo ba yan? Simula ngayon. Ang buong timog na pintuan. Hindi. Ang buong Binzao. Kahit buong Daxia. Sinumang magtatangkang galawin ang stall na ito. Parang pinatay ang mga magulang ni Zhang Hulong. Ilagay mo lang doon ang mga gamit. Sag. Mama, antok na ako. Oh. Halika. Baka alis na muna ako. Say. Umalis na muna ako. Kung alis ako, nang hindi nagpapaalam. Hindi ba iyan bastos? May nag-isang ina at anak sa bahay. Ako, isang lalaki. Hindi komportable. Umalis na tayo. Ganyan talaga si Kate. Natutulog agad pag sinabi. Kakababa ko lang siya. Tama rin. Ang gabi na. Siguro antok na siya. Yarkin. Hindi ka lang ang nagligtas kay Ki. Gayong araw, muli mo kaming tinulungan ng malaki. Hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi na kailangan. Wala yan. Hindi pwede. Kailangan talaga. Nasa card na ito. Bagamat 30,000 lang. Pero sana, Yarkin, sana tanggapin ninyo ito. 30,000? Hindi malaki yan. Ang dami ninyong kailangang ibenta ng fried rice para makakuha ng 30,000. At si Keking gayon, malapit nang pumasok sa elementarya. Kailangan talaga ang pera ngayon. Pero ganito, sa puso ko, palagi akong may hiya sa inyo. Ganito na lang. Kung hindi ka mapakali. Mula ngayon kakain ako dito ng fried rice. Libre na palagi. Ayos ba yan? Naman, araw-araw, busog ka na sa bawat kain. Baka lang magsawa ka. Sige. Sugod, napagkasunduan na. Ako na muna, alis na ako. Yarkin, ang late na naman ngayon. Baka pwede. Dahil ka muna dito. Magtiis ka na magdamag. Parang hindi yata okay. Amoy pais pa ako eh. Wala pa akong malinis na damit. Teka lang. Ito yung damit ng ama ni Kate. Naiwan lang niya. Kahit wala na siya. Iningatan ko na maayos ang mga damit niya. At nilaba ko ng malinis. Magkakahawig naman tayong katawan. Siguro magkakasya sa'yo. Ano naman? Yarkin, anak, hindi ba ako kakainin, ha? Isang malaking lalaki ka pa naman. Bakit ka nahihiyang ganun? Ako. Sagya na nga. Magpapalit muna ako ng damit. Yarkin.
Patayin ko na ang ilaw ha. Sige, patayin mo. Matulog ka ng maaga. Kung sa tingin mo ay di comfortable sa sopa at hindi ka makakatulog ng maayos, sa akin naman, Wala na. Sanay na akong matulog sa sopa dito sa ospital. Parang ang mga bagay patungo sa. di kontroladong direksyon. Yarkin, bakit ka pumasok? Iniwanan mo ang pinto para sa akin. Hindi ba gusto mong pumasok ako? Natakot lang ako, baka gisingin mo ako mamaya. Maririnig ko naman. Talaga? Sige, alis na ako. Hoy! Huwag ka. Angyari, napanaginipan ko yun. Nakakahiya naman. Mama, gising na, oras ng almusal. Saan naman galing ang almusal? Ginawa ni Uncle Kin. Saan siya? Umalis na si Uncle Kin papunta sa trabaho. Sige na nga. Mama, pwede ba si Uncle Kin maging tatay ko? Hindi dapat magsabi ng ganyan ang bata. Bakit naman si Uncle Kin ang magiging tatay mo? Pero may kaklas ako na walang tatay nung bata. Naghanap ang mama niyang kapalit. Si Uncle Kin, pwede bang maging tatay ko? Kung gusto mo si Uncle Kin ang maging tatay mo, hindi ko pwedeng ipagpasya. Dapat si Uncle Kin mismo ang dapat pumayag. Kung ayaw ni Uncle Kin, hindi siya pwedeng maging tatay mo. Say next time, tatanungin ko si Uncle Kin kung willing ba talaga siyang maging tatay ko. Bakit ka umiyak? Wala itong kinalaman sa'yo. Hindi naman siguro. Galit ka pa rin ba sa akin? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Bakit ako magagalit sa'yo? Kay tatay ko yan. Si tatay, naresume ang sakit niya. Ano? Ano nung nangyayari ngayon? Bakit mo hindi sinabi agad? Pasok ka na. Hinihintay ka niya. Qin Feng, nandito ka na pala. Matanda, ito na ang palagi mong binabanggit. Ang Qin Feng na lagi mong sinasabi. Ito ang pinili ko para sa pamilya ni Bai Ji. Bilang manugang. Hindi ba maganda? Ang ugali ni Bai Ji. Hindi natin siya mapipilitan na magpasya para sa kanya. Panahon lang yan. Asa ka. Si Qin Feng lang ang pinagkakatiwalaan ko. Pag namatay na ako, alagaan niya kayo ng maayos. Kayong mag-ina. Anong kalokohan yan? Habang kayo'y nag-usap, pakiisip naman, nandito pa ako. Sa'yo. Nagkakamali ka ba? Ihahatid mo sa akin ang ospital? Ikaw lang ang karapat-dapat. Anong karapat-dapat ako? Wala nga akong karapatan. Isa lang akong ibang tao. Ang ospital na ito, dapat ibigay mo ito sa anak mong babae. Kunya na. Ayoko nito, siya na ang humawak. Para sa karaniwang tao. Parang bigla ang pagyaman. Walang pinagkaiba. Tinanggihan mo pa. Kahit biglang yumaman pa siya, hindi siya para sa akin. Ayoko talaga. Qin Feng, ang personalidad ni Bai Ji, hindi pa siya sapat na mature. Hindi niya kayang pasanin ang ganoong responsibilidad. Kahit mahirang siya, marami ring tao, natututol. Magdudulot ito ng kakot at pag-alinlangan. Ang direktang paghirang sa kanya ngayon. Bilang director, walang duda, mapapasama siya. At mapapahamak din ang ospital. Susunod ba sila sa akin? Naniniwala ako. Sigurado akong may paraan ka para mapasunod sila. Matanda. Huwag munang mag-alala. Sabihin mo na ang huling habilin. Titingnan ko muna. Kahit hindi kasing galing ang aking medisina kumpara sa iyo. Pero ang sakit ko, alam ko iyan. Noong isang taon, dapat patay na ako noon. Ikaw pala, binigyan mo ako ng dagdag na isang taon ng buhay. Kontento na ako. Toro. Wala na akong magawa para maibalik pa. Kung nakilala mo ako 2 taon ng mas maaga, siguro mabubuhay pa ako ng walang problema sa 7 o 8 taon. May kaunting pag-asa pa ako. Ngayon sinabi mo ng ganun. Mukhang talagang tapos na ako. Lolo, May maliit pa akong magagawa para sa'yo. Anong kulong? Pipilitin kong pahabain ang buhay mo ng 10 araw. Sa loob ng 10 araw na ito, parang ordinaryong tao ka. Pero pagkatapos ng 10 araw, maubos na ang iyong nalalabing lakas. Siyempre, pwede mo ring piliin. Manatili sa kama at umasa sa life support. Siguro tatagal pa ng 2 buwan. Pipiliin ko ang 10 araw. Mahal. Ganun ba? Matagal na akong gustong bumili ng motor. Hindi mo gustong bilhin para sa akin. Dahil delikado raw. Ngayon gusto ko pa rin. Bibili ka ba para sa akin? bibili. Biliin ang paborito mong modelo. Sige, 10 araw lang, sapat na. Magmamotor tayo papunta sa Kalampas.
Iniiwan ko ang anak ko at ang ospital sa'yo. Tara, eh. Ay ako. Hala, matanda ka talaga. Ganyan talaga ang buhay. Palaging nakakagulat talaga. Xiaomi. Tingnan mo to. Ang dami kong trabaho, Yarliu. Ipakita mo yung eye mo. Bakit naman? Tingnan mo na mabuti. Wow, Yarliu. Nagpromote ka pala. Ah hindi. Ngayon, dapat tawagin ka na naming Director Liu. O siya lang naman. Hindi naman mahalaga, direktor lang. Kasi ang tiyo ko, shareholder siya sa ospital. Ayan kaya ordinaryo pa rin. Bilang director. Ngayon, bukod sa director ng ospital. Ikaw na ang pinakamataas dito. Mula ngayon kailangan ko rin. Umasa at umasa sa inyo. Ay, mabait ka naman, nakaintindi. Director Liu, may kailangan pa ba kayo? May ipapalala lang ako. Mula ngayon, lumayo ka kay Qin Feng. Yung taong yon, huwag mo siyang lapitan. Bakit naman? Kasi ngayon direktor na ako. At hindi ko siya gusto. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, maaari mong i-dismiss siya. Pero ngayon, si Qin Feng ay naging regular na doktor. Maliban sa Director Bai, walang sinuman ang pwedeng basta-basta mag-dismiss sa kanya. Hindi ko siya madodismiss. Ngunit may 100 paraan ako. Para ayusin siya. Papapalayain ko siya ng kusa. Liu Director, ang kinig mo, napakaitim. Ganyan ka. Hindi ka ba natakot sa kapausahan? Anong ibig mong sabihin? Si Yarkin ay masipag at maingat. Hindi niya kayo na insulto kailanman. Minsan pa nga, madalas ninyo siyang pagsabihan ng malakas. Pero hindi siya nagpapahalata. Samantalang ikaw, ang unang ginawa mo pag-angat mo sa pwesto, ay mambastos sa iba. Kung hindi ka malupi, sino pa ang malupi? Ikaw. Paano ka naglakas loob magsalita ng ganyan sa akin? Ipagbigay alam sa lahat ng departamento ng ospital. May pagpupulong tayo mamaya. Yarkin, saan ka kagabi? Wala yang pakialam sa'yo. Huwag kang makialam. Sige na nga. Pero, kung pupunta ka, at makikipagkita sa ibang babae, magagalit talaga ako. Kayo ba? Nagmamahalan? Hindi naman. Ako lang ang umiibig ng palihim. Ano ba ang nagustuhan mo sa kanya? Lahat ng bagay. Teka lang. Qin Feng, kanina sinabi mong may meeting. Anong ibig sabihin yan? Yung may meeting ngayong ibig sabihin. Mahirap ba intindihin? Sinabihan ka ng direktor na gawin to. Hindi naman. Ako ang nagsabi. Pagkatapos ng 10 minuto. Sa conference room kita magkikita. Ikaw ang nag-announce. Ano karapatan mo? Sino ka naman? Ano karapatan mong magtatag ng meeting? Dahil ngayon ako ang director ng ospital na ito. Anong sabi mo? Uy, Dr. Liu, ang galing ni Yarkin. Akala ko siya ang naging direktor. Alam ko ring may lumanang karamdaman ang direktor. May chronic na sakit siya. Alam ko yan. Pero paano niya maibibigay ang posisyon ng direktor sa isang tagalabas? Saan niya iniwan si Baiji? May kakaiba rito. Director Bai, Qin Feng, mga larong bayan lang to. Na-obsess ka na siguro. Pero pag ilang araw, pag dumating si Tsiuluo, paano ka naman magtatapos? Tatay, bakit mo ginawa to? Bakit mo iniisip na hindi ako karapat-dapat magmana ang ospital? Bakit ibibigay mo sa isang dayuhan? Isang opisyal na abiso? Simula ngayon ako na ang direktor ng ospital na ito. Sino ang sangayon? Sino ang tutol? Tutol ako. Hoy. Dumaan lang ako sa proseso, nagtatanong lang. Akala niyo ba seryoso na? Ito ay abiso, hindi konsultasyon. May problema kayo? Punta kayo kay Director Bai. Pero dapat bilisan ninyo. Ang direktor ngayon, baka nakamotorsiklo na, at umalis na ng syudad. Ito ay appointment letter. Siyempre, kopya lang to. Walang silbi kung pipirasuhin ninyo. Ako at si Laohi. Nagtatrabaho na siya rito sa ospital ng 25 taon. Naging vice director na siya ng 16 na taon. Ano ba karapatan niya? Isang doktor nakakamaging regular lang. Biglang naging aming direktor. Tama. Wala pang balbas sa bibig. Hindi pa maasahan sa trabaho. Ano ang gagawin niya para pamunuan ang ospital? Kung siya ang direktor. Siguradong magsasara itong ospital. Baliw na talaga ang direktor. Anong ingay naman kayo? Hindi niyo ako nagugustuhan? Kung ayaw niyo, mag-resign na kayo. Sasabihin ko sa inyo. Ano pa ang vice director? Ano pang chief? Ano ba ang kwalifikasyon niyo? Para sumigaw sa harap ko? Ito ang desisyon ng direktor. Si Beijie, bilang anak ng direktor. Wala naman siyang reklamo. Ano pa ang gusto niyo? Ulitin ko. Mula ngayon ako na ang direktor. Sino man ang gusto kong tanggalin, tatanggalin ko. Maging magalang kayo sa akin. Hindi ako magpapabor dahil lang sa matagal na serbisyo. O dahil may malaking kontribusyon sa ospital. Hindi ako mag-iwan ng kahit kaunting mukha para sa inyo. Sobra na ito, magre-resign na ako. Huwag kang padalos-dalos.
Ang pagre-resign, swak na swak sa plano niya. Mahirap naman ngayon maghanap ng trabaho sa labas. Ang ospital na to, napakaganda ng benepisyo. Matanda ka na naman, no? Kung magre-resign ka, siguradong walang kukuha sa'yo. Manatili ka na lang dito ng maayos, haha. Medyo sobra ka ng maging mayabang, Bai Jie, ano po nang ibig sabihin niyan? Hindi ko pwedeng magkunwaring hindi ko narinig to. Lahat ng nandito ngayon. Ang mga ito ang haliging ospital na ito. Kakaupo ka lang bilang direktor. Tapag tinitingnan mo silang parang hindi mahalaga. Ang tatay ko ang naglagay sa'yo bilang direktor. Pero hindi ibig sabihin na pwede kang maging walang galang sa kanila. Tila napakabilis ng pagyabong ng isang maliit na tao. Oy, Director Bay, ano ang tingin mo rito? Kung opon ka rin, sama-sama nating babaliwalain siya. Pahihiyapan natin ang pagandar ng ospital. Maliban na lang kung magbibitaw siya at bababa sa pwesto. Pagpapatuloy ng trabaho mula ama sa anak. Kung sakali mang magretiro ang direktor, dapat si Bai Ji ang pumalit. Bakit dapat ikaw ang pumalit? Sinuportahan ko si Bai Ji bilang direktor. Susuporta rin ako. Gawin nating direktor si Bai Ji. Direktor Bai, naghihintay kami ng sabi mo. Ibigay ang posisyon direktor. Hindi ka karapat-dapat sa pwesto na yan. Ibibigay ko? Ang napakalaking kayamanan at dangal. Dumating sa akin. Bakit ko naman ibibigay yon? At kung hindi ko ibibigay, ano nang gagawin mo? Hindi ko ibibigay. Sa'yo, papangunahan ko ang lahat ng doktor na magbitiw. At agad kaming magpaparehistrong bagong ospital. Ang lupa rito ay pag-aaring gobyerno. Sa kalaunan wala ka nang mahahawakan. At, dahil hindi tatakbo ang ospital, hindi mababayaran ang upang lupang gobyerno. Magkakaroon kang mabigat na utang. Nakakatakot. Talaga mo ba gagawin yan? Dapat ganito ang gawin. Kunin niyo yan sa kanya. Ibigay. Ibigay. Queen Feng, huling tanong ko. Ibibigay mo ba o hindi? Sig. Mukhang wala na akong ibang pagpipilian. Kung hindi ako magbibigay, papabankrupt ninyo ako. Magkakaroon ako ng mabigat na utang. Tama, ito ang appointment letter ng director. Orihinal na kopya. Bakit tumigil ka? Ha? Nandyan ang pirma niya. Medyo magiging problema. Walang problema. Pupunta kami sa notaryo para ipanotaryo. Maglalagdalang ulit kami ng bagong kopya. Makipagtulungan ka na. Naririnig mo ba? Bakit hindi ka pumirma? Ayos yon, kung wala pang pirma. Yung taga-probinsya namin pumunta na sa notaryo. Dati naman. Gusto kong pumirma pagkatapos ng meeting. Sino ang mag-aakala ganun kalaki ang reaksyon nila? Sagya na nga. Ayaw ko nang maging director. Nakakatakot sobra. Bakit ka nandito pa? Umalis ka na diyan. Ito ay meeting ng mga mataas na opisyal. Hindi yan lugar para sa'yo. Sige. Lalayo na ako. Umalis na nga ba ako? Pwede bang kumuha ng bote ng tubig? Anong klaseng tao to? Director Bai, pakipirma naman. Pirmahan nyo na. Sa'yo. Pirma na. Panalo. Akala ko nga, gusto mong maging director. Pagiging leader ay ang dami talagang gawain kasama. Sobrang dami ng trabahong kailangang asikasuhin. Nakakainis. Dahil hindi mo naman ako binigo. Sasabihin ko lang sa'yo, siksiulo o malapit nang pumasok sa Binsiaw. Huwag kang madalas magtaggo sa ibang babae kamakailan. Huwag kang madalas magtagpo sa ibang Huwag babae namang kamakailan. sabihing hindi kita pinaalalahanan. Queen Feng, natapos mo na ba ang pag-ikot sa mga pasyente? Nag-usap lang kami rito. Kung gawin mo ulit yan, tatanggalin kita agad. Hoy he. Alisin ko na agad. Huwag ka nang masyadong makipag-ugnayan kay Queen Feng. Isa siyang maliit na tao. Isang maliit na tao. Di ba ganoon? Dinaya niya ang tatay ko. Kinuha ang pwestong direktor. Nagpapakitang gilas naman sa harap ng lahat. Nagpapaarte lang. Akala ko dati mataas ang tingin ko sa kanya. Ngayon pag-isipin ko, wala siyang hiya, iyan lang. Bakit ka natatawa? Si Director Bai ba talaga ang nag-iisip na umupo ka sa pwesto ng director dahil sa sarili mong kakayahan? Hindi dahil sa akin? Sino pa kumusta? Isang babaeng kakanegatibo, 20 pa lang ang edad. Kakagraduate lang, hindi naman ilang taon. Sa ospital na ito, dahil lang din sa tatay mo, naging mabilis ang pagregular mo. Naisip mo ba kung direkta lang sinabing, itatalaga ka bilang direktor ng katay mo? Gaano karaming tao ang magrereklamo? Hindi naman sobrang laki ang ospital na ito. Pero ang mga frasyon at personal na ugnayan dito, sa iyo lang ba? Kaya mo bang kontrolin lahat? Ako? Kung hindi umeksena si Qin Feng, na sinira ang lahat ng ugnayan, sa tingin mo, maaari ka bang umupo sa trono at matanggap ng lahat? Iniisip mo ba para kanino siya? Mula ngayon, ako na ang director. Mapapadismiss ko kung sino ang gusto ko. Si Beijie, bilang anak ng director. Wala siyang reklamo. Anong ingay ninyo? Queen Feng, medyo, napakakayabangan mo na, medyo maliit ang pag-isip. Sinusuportahan ko si Director Bay. Sumusuporta rin ako, suporta. Bakit wala ang pirma mo? Ibig mong sabihin,
Ginagawa niya ang mga ito. Lahat to para sa akin? Ano pa ba? Ang pagligtas ng tao. Mas mahirap kaysa makitungo sa mga tao. Ah, bakit ka nandito? Ikaw. Bukod sa tawag mo sa akin na bossing, wala ka ng ibang tawag sa akin. Dinala ko lang ang tanghalian mo. Kainin mo habang mainit ta. Ang dami naman. Dinala mo pa talaga para sa akin? Ang abala naman. Wala yan. Kakakabukas ko lang ng pwesto. Daan lang. Bakit? Wala ka bang gana kumain? Ah, wala. Kasi, sobrang natouch ako. Di ko inakala na ako, Kinfeng, magkakaroon ng araw na. Maantig dahil sa isang baon na boxed meal. Tikman mo na. Masarap. Ang sagana pa. Salamat ha. Ayos naman. Natatakot pa ako, baka hindi swak sa panlasa mo. Suwak naman, swak. Mula ngayon, pwede ba kitang padalhan araw-araw? Siyempre. Kayo naman, Director Bay, bakit kayo nandito? Director. Bay. Ngayon ay director ka na pala. Ang bata pa at matagumpay. Siyempre naman. Dumating ako para dalhan si Kinfeng ng tanghalian. Oras ng pahinga ngayon. Sana hindi namin kayo na istorbo sa trabaho. Queen Feng, hindi ba dapat kin-doktor ang tawag? Wala naman. Kinfeng, umalis muna ako. Sige. Kinfeng, alagang magugustuhan? Ang isang tulad ko. Natapos ko na ang ward rounds. Na-record ko na rin. Pakitignan kay Director Bay. Pinatawad na kita. Ano? Pinatawad mo na ako? Yung tungkol kanina. Sige na nga. May sasabihin pa ba si Director Bay? Kamakailan, parang naging malapit ka sa mga kamag-anak ng pasyente. Sobrang lapit pa nga. Kinakain mo pa yung baon na dala nila. Isang baon lang naman. Hindi naman suhol, di ba? Hindi naman. Pero alam mo ba, na ang isang babae, kapag nagbibigay ng pagkain sa isang lalaki, ang ibig sabihin nito, hindi lang ito basta baon. Ganun kasimple. Hindi ba? Family lang siya ng pasyente. Para magpasalamat sa akin. Nagbigay lang ng baon. Ano pa bang ibig sabihin nun? Huwag ka nang magpanggap sa akin. Parang director ka na ngayon. Maging mahinahon ka. Ikaw ang nagpapainit ng ulo ko. Isang baon lang yan. Ano nung pinag-aalanganan mo? Balik ka ba? May gusto sa'yo siya. Di mo ba nakikita? Nakikita ko naman. Ikaw. Ngayon, huwag kagad. Na agad sisirain ang magamit. Alam mo naman yan. Gusto ka niya. Bakit mo? Kainin pa yung baon niya? Nakuha na nga niya. Tapos hindi naman kakain. Ang sayang naman pag nasayang. May intindihan niyang mali kung ganito ka. Bukod pa, wala ba tayong kantina sa Binsu First People's Hospital? Yung kantina sa ospital yun. Hindi talaga ako makakain. At saka, yung matanda sa kantina, may almoranas siya. Tuwing tanghali, araw-araw, nagluluto siya habang hinihimas ang puwet niya. Ako kasi, di talaga ako makakain nito. Sige, alisin ko na siya. Papaltan kita ang isa. Mas masarap kasi ang lutong nila. Kusinero na walang almoranas. Mula ngayon, sa kantina ka na lang kakain. Huwag mong kainin ang botsed meal ng iba. Narinig mo ba? Ang boss mo, Kung ganoon, boss ka na lang. hindi kita papayagan. Tagadagat ba ang tinitirhan mo? Bakit mo pa pinakikialaman yan? Ikaw. Bakit ka umiyak? Baka may makarinig sa labas. Sasabihin nilang inaapi kita. Inaapi mo nga ako. Ayaw na kitang kausapin. 3 araw pagkatapos. Ticket para sa concert ni Suyiman. Kung hindi dadalo, pwede mo itapon. Sa buhay na ito, hindi mababayaran ang utang sa pag-ibig sa buhay na ito. Hipag, anong meron sa'yo nitong mga nakaraang araw? Hindi ako masaya. Wala. Hindi ba? Hindi mo pa ba inaamin ang nararamdaman mo kay Yarkin? Hipag, diretso ako na tao. Huwag kang ma-offend kung diretso ako magsalita. Ang tipo ng tao na katulad ni Yarkin, siguradong maraming babae sa paligid niya. Kung gusto mong tumayo sa iba, kailangan mong maging maaga. Mag-una ka. Ano ba yung pagiging mauna? Halimbawa, unang hakbang. Kailangan mo munang lutuin ang hilaw na bigas. Ganon, si Kinfeng. May isip niya na, Isipin niyang madali lang ako. Kahit may anak na ako. Pero ayokong isipin ni Kinfeng na ganong isip siya sa akin. Saozi, syempre, huwag ka masyadong diretso. Maghanap ka ng dahilan. Halimbawa nga, Naalala ko. Chow Fen, Chow Mayan, Chow. Pagkalipas ng 3 araw, may Peach Blossom Festival. Magandang tanawin doon. Sobra siyang angkop para magcamping. Pwede mong yayain si Kin Feng. Pagdating ng gabi, hindi ko na kailangang magsabi. Sa Ozzy, dapat naiintindihan mo yan. Alaga ba akong bagay kay Kinfeng? Baka mas bagay si Bay kaysa sa akin. Mas mataas rin ang kanyang status. Sa Ozzy, masyado kang napapababa sa sarili. Bagaman hindi ko siya masyadong kilala, pero base sa kakayahan niya,
Ang makakasama niya bilang babae, napakakaunti. Kahit ang kalaban mo ay isang direktor. Pero sa paningin ni Qin Feng, ang katayuan ninyo sa lipunan ay walang pinagkaiba. Alaga bang pwede ako? Ang pag-ibig, sa pag-ibig, nagugutom ang duwag. Samantalang ang matapang, yumayaman. Kaya mo bang hawakan ito? Nasa iyo na yan, ikay sa salo. Fried rice. Fried rice. Naiintindihan ko. Fried rice noodles, fried Xiao noodles. Qiang, tingnan mo, ano ang dinala ni ate para sa'yo? Tita, ang pasyente sa kama na ito. Umano kagabi. Umanaw na. Napakabata pa niya. Nakakalungkot talaga. Nurse, masakit ba? Hindi talaga masakit. Salamat, nurse. Ito ang kama ninyo. Xiaomi, anong ginagawa mo dyan? Wala naman. Ang swerte naman. Ang galing mo sa medisina. At nagtatrabaho ka pa sa malaking ospital. Bakit may namamatay pa rin? Tinutukoy mo si Onyao Qiang, di ba? Bagamat medyo magaling ang ginawa kong operasyon. Pero hindi ako isang Diyos. Ang bata ay may congenital heart defect. Naibalik ko na siya mula sa kamay ng kamatayan. Nga ilang ulit. Ngayong umaga. Ang donor na puso mula sa mas mataas na ospital. Na destino na sa kanya. Sayang, hindi siya nakaligtas. Perpektong na-miss, di ba? Kung kagabi, na kaya niyang magtiis. Gayon sana pwede na gawin. Ang operasyon para sa transplant ng puso. Ang tadhana, palaging ng inarte. Malungkot ka ba? Hindi. Kailangan ko pang magpakatatag. Minsan, mas mabuting ilabas ang emosyon. Kapag itinanggi sa loob, madaling magkasakit. Huwag magpakatatag lang. Ano ba yan? Nakalimutan mo na ba kung ano ang ginagawa ko? Ako ay isang mamamatay tao. Mamamatay tao ng Anbang Nosyam. Bakit ka nag-resign? Nagsawa na ako sa pagiging nurse. Gusto kong subukan ibang bagay. Para lang subukan. O, diretsong bumalik sa dati kong hanap buhay. May tao pala. Sinabihan akong ipasa sa iyo ang isang bagay. Ano ang bagay yun? Ihapa ang kamay. Ito ang iniwang gamit ng bata. Sandali ka lang. Tulungan mo akong aliwin si Uyaome. Aliw ako sa kanya. Hindi ka ba mag-aalaga? Ano ba ang alalahanin ko? Ito ang tungkulin ko bilang direktor. Kailangang alagaan ang mental na kalagayan ng bawat staff medical. Iniasa ko sa iyo. Sayang, hindi siya nakaligtas. Dapat lang. Sapagkat may utang pa ako sa iyo. May utang sakin. Dahil sinuspinde mo ang hit order. Paano hindi ako maghihirap? Akala ko nakalimutan mo na. Ako kasi, hindi gusto ang may utang sakin. Maari kitang bigyan ng isang kahilingan. Isang pabor mula sa Qiang Kundian Master. Kailangan ko yan pag-isipan ng mabuti. O kaya, una mo akong yayain kumain. Sige. Alam ko ng isang lugar. Pero hindi ako kakain ng pritong kanin. Bumalik na. Sumasaklob, may pasok na si Tsiulo. Ano nang kinakabahan ka? Kasindak-sindak ba ako? Bumangon ka. Bakit nauna kayong umuwi? Bakit? Umuwi ako, hindi ka ba masaya? Hindi po ako nangahas. Hindi ka nangahas? Akala ko nga matapang ka naman. Binigyan na kita ng 2 misyon. Hindi mo pa rin ginawa. Ako, naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. At sinisinungalingan mo pa ako. Tsiulo, naway patawarin mo ako. Hindi mo mapapatay si Qin Feng. Naiintindihan ko naman. Pagkatapos niyang ginawa noon. Pero siya ay dating unang ranggo sa Tianbang. Hindi ko rin inaasahan na magtatagumpay ka. Hindi ako kaibal niya. Si Qin Feng ay pwede mong iwan sa akin. Pero ang mga kaibigan niya at iba pa. Hindi mo ba kayang alisin pati sila? Ano pa ang silbi mo sa akin? Tsiulo, patawarin mo ako, pakiusap. Patawarin ka? Anong ibig mong sabihin? Gusto kong umalis sa organisasyon. Nakalimot ka na ba sa mga paraan ko? Hindi. Alam ko ang iyong lakas. Ngunit sa loob ng maraming taon, marami na akong nagawa para sa iyo. Hindi pa ako nanawagan sa iyo noon. Ito ang unang beses na humihingi ako. Pahintulutan mo akong umalis. Gusto kong mabuhay ang buhay na gusto ko. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pag-alis sa organisasyon? Ano ang kahulugan nito? Magiging numero 1 target ka ng Anbang. Habang buhay ka nilang hanapin at lalapitin. Hanggang mamatay ka. Alam mo pa rin pero aalis ka. Matibay na ang desisyon ko. Walang gamot ang pagsisisi sa mundong ito. Naiintindihan ko. Sana tulungan ako ni Tsiulo. Isa na namang umalis sa akin. Tarantado, dahil sa relasyon natin. Dahil sa maraming taong magkasama tayo. Maari kitang bigyan ng isang pagkakataon na mabuhay. Nasira ang mga meridian ko.
Paano ako makatakas sa paghabol nila? Ito na ang ibinigay ninyong pagkakataon sa akin. Gusto ko ngang bigyan ka ng pagkakataon. Pero pinag-trador mo ako. Ito ang parusa ko sa'yo. Simula ngayon, sa loob ng 3 araw, magiging numero 1 target ka ng anbang. Kung sa pamamagitan ng duguan at wasak na katawan mo, makakakubli kang mabubuhay pa. Pagbati, magkakaroon ka ng pagkakataong maging isang ordinaryong maliit na babae. Makakahanap ka ng ordinaryong lalaki. Magpakasal, magkaanak. Mamuhay ng simple pagkain, bahay, araw-araw na buhay. At dahil na rin, bukod sa kami na magkapangulo at tauhan, may natitirang damdamin ng pamilya. Bibigyan kita ng 3 minuto pa. Tumakbo ka na. Pagkaraan ng 3 minuto, opisyal lang magsisimula ang paghahabol. Bubuhay ako ng maayos. Sana, Ulat kay Chulo. simula ngayon, habulin si Mingyang, Anbang no Siyam. Kahit buhay o patay. Siya ay Xulo. Isang doktor. Isang babae na may dalang bata. Queen Feng, May kakaiba kang panlasa. Iwanan na lang natin sila sa dulo. Laruin natin ng dahan-dahan. Tara. Bakit ang dami ginawa mo? Hindi ko ito kayang ubusin. Alam ko naman kung gaano ka pinaghirapan. Kain na. Osag, Nanay, kailan mo tatanungin si Tito Kinfeng? Tatanungin ko siya pagkatapos kong magsara ng tinda. Gusto kong malaman agad kung sasang-ayon ba si Tito Kinfeng. Sige, maglaro na tayo. Kuya, pwedeng makitabo? siyempre. Director Bay. Bakit? Hindi ba ako welcome? Wala. Welcome Tolong, welcome. Hindi ko inakala na dito pa tayo magtatagpo. Nagkita pa tayo. Umupo ka. Halika. Hindi na nakapagtaka na ayaw mong kumaing hospital boats. Ang linis ng luto mo, ang sarap talaga. Qin Feng, tikman mo ang bagong putahe na ginawa ko. Beiji. MS Fang, ang galing luto mo. Director Bay, paano mo ako nahanap dito? Siyempre, sinabi ni Qin Feng na pumunta ako para tikman ang gawa mo. Hindi ko naman siya tinawag. Kailan ba ako tumawag sa'yo? Baka naman nakalimutan ka lang dahil busy. Ang hirap talagang araw ngayon. Kain ka, magpakain kang karne. Kukuha na lang ako para sa sarili ko. MS Fang, hindi ka ba bush sa negosyo mo? Bakit ka tumitigil dito? Director Bay at Yarkin. Ano ba ang relasyon nila ngayon? Di ba halata naman? Kakain muna ako ng ulam na ito. Gusto mo subukan mo rin itong yan? Hindi ko talaga halata. Ganun talaga si Qin Feng, ganyan siya kasimple. Ano, nahihiya ba siya? Normal na hindi siya ganyan lagi. Di ba? Yarkin. Sa Makalawa may Peach Blossom Festival sa Taohua Mountain. Maganda ang tanawin doon. Sama-sama tayong magkamping, okay ba? Camping nga? Mukhang ang ganda naman. Hindi pwede. Qin Feng, hindi ka pupunta. Bakit hindi pwede? Director Bay, pakipaliwanag nga. Kasi Makalawa may duty si Qin Feng. Makalawa may pasok siya. Si Qin Feng aming ospital. Ang pinakamaasahang doktor. Hindi siya pwedeng mag-leave. Pero sa tingin ko, Makalawa. Mukhang naka-leave si Yarkin. Tandaan ko rin, naka-leave ako Makalawa. Ikaw, Pupunta ka ba? Pinag-aralan pa pati ang duty roster. Grabe, tuso naman siya. Kahit na babato, malalaki na nga ang mga anak niya. Pero maganda pa rin talaga siya. Maganda pa rin ang pangangatawan niya. At saka, baka naman trip ni Qin Feng ito. Di ako. Sa harap ng pag-ibig, lahat pwedeng makipagkumpetensya. Baiji, hindi ako susuko dahil bata at maganda ka. Hindi ako basta-basta magpapatalo. Ang gababae, problema talaga. gusto kong tumakas. Qin Feng, hindi ka pa sumasagot. Pupunta ka o hindi? Ako, Qin Feng, hindi ka pwedeng pumunta. Sinabi mo na sa akin. Sa Makalawa pupunta ka. Sa concert ni Suyiman. hindi pa ako sumang-ayon. Hindi, sumang-ayon ka na. Pero hindi ba sinabi niyang hindi pa siya sumang-ayon? Sage, punta tayo sa Taohua Mountain. Sino ba ang nauna? Sabi niya, siya ang unang sumang-ayon sa concert. Hindi ako pupunta diyan. Anong Taohua Mountain? Kanina pa niya sinabi, hindi pa siya sumang-ayon sa'yo. Bakit siya agad mauuna sa'yo? Hindi rin niya sinabi na sasama sa'yo. Panta sa concert. Punta sa Taohua Mountain. Bitawan mo na siya para sa concert. Kailangan mong sumagot ngayon. Sobra kang biest. Hindi siya sasang-ayon. At hindi siya sasama sa'yo. Anong Taohua Mountain naman yan? Sasama siya sa akin manood. Sa concert ni Suyiman. Ang bilis. Sinabi ba niya? Hindi niya sinabi, kaya pwede na siya. Hoy, tigil. Dumating ang enforcer. Anong enforcer yun? Nasaan siya? Tumingin ka ng maigi. Doon siya tumakbo papunta rito. Tahimik ka. Tahimik ka. Ito si Mingyang, Anbang no Siyam. Hindi siya basta batang babae. Mag-ingat kayo. Sinira na ni Hulo ang lahat ng kanyang mga tendons at meridian. Wala siyang dalang anumang armas.
Malubhas siyang nasugatan at nanganganib. Mas masahol pa siya kaysa sa isang batang babae. Si Menyang ay mula sa Anbang. Isa siya sa mga pinakamagandang babae. Sandali, huwag muna kayong madali pumatay. Maghintay muna hanggang mag-enjoy kami ng kapatid ko. Pagkatapos na lang natin galawin. Ganun na. Hulang. Menyang, matagal na hindi nagkita. 1 taon lang naman. Hindi rin iyon katagal. Ikaw. Bakit mo tinaksil si Tsiulo? Hindi ko siya tinaksilan. Iniwan mo siya. Yan ay pagtataksil. Hindi ko talaga matiis ang gagawin sa kanya. Patayin ka. Hahayaan mo ba akong makaligtas? Pero hindi pa rin. Kahit talagang mahal kita. Ang utos ni Tsiulo ay hindi ko kayang hindi sumunod. Hindi ba dahil lang siya ang numero 1 sa Anbang, habang ang ikaw ay pang-4 lang? Ang lakas ni Tsiulo ay higit pa sa tinatawag na Anbang at Tianbang. Nakaabot na siya sa antas ng Diyos. Kahit ang dating pang-una sa Tianbang, sa harap niya, ay magluluhod at yumuyuko lang. Sa mundong ito, walang sinumang makakapagligtas sa iyo. Paumanhin, kailangan kong sariling. Patayin ka, aking minamahal. Numero 4 sa Anbang. Ganito lang ba? Ang dami mong pinagsasalita. Aray, ang ganda ng ekspresyon mo. Tignan mo tong mukha. May air na akala mo ay nanalo na. May kumpiyansa. At may pagmamalaki. Hindi ba ikaw? Sa pagbabago ng ekspresyon mo, ay napaka-aliw grabe. Akala ko'y mahal mo ako. Bakit mo ako kinapahirapan? Bakit hindi na lang? Patayin mo na ako ng tuluyan. Gusto ko lang mag-iwan ng alaala. Kung talagang hanap mo ang kamatayan. Pamamatay ko na nga sa'yo ngayon. Gawin mo na. Sandali, anong nangyayari? May tinatago akong siketo. Matagal ko nang sinisinta. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, nagugustuhan din kita. Mula pa noong 8 taon na ang nakalipas. Nung una akong pumasok sa Anbang, ikaw ang nag-alaga sa akin ng 1 buong taon. Doon ako unti-unti nakasanayan. Ikaw ang utang ko ng buhay. Masyadong huli na. Bakit ngayon mo pa ito sinasabi? Kahit sabihin mo pa ngayon, hindi kita maaring palayain. Dahil walang sinuman, ang nangahas na salungatin ang desisyon ni Tsiulo. Hindi. Hindi ko hinahangad mabuhay. Bago ako mamatay, hiling ko lang, halikan mo muna ako. Pwede ba? Natupad ko na ang huling hinggil mo, tapos na ang gusto mong ipagawa. Ngayon, gagawin ko naman. Menyang, anong ginawa mo? Ang espesyal kong lip balm. Kumusta ang lasa? May malakas na lason ito. Sana kaya ko pa. Makita kitang muli kahit isang bes. Kinfeng, Ikaw ang nagula sa kanya, kaya tumakbo siya. ikaw ang nagpatakot sa kanya. Mas tama nga siguro. Ayos, huwag mo na siyang hintayin. Uwi na, isara na natin ang stall. Ikaw, Miss Fang. Hindi ako nang hihimasok pero, ikaw ay, isang babaeng dati nang nag-asawa. Si Kinfeng naman, isang inosenteng, binata. Hindi kayo bagay. Ano kung dati ka nang nag-asawa? Balo ako. Single ako ngayon. At saka, Sino nagsabing kapag nag-asawa, hindi ka na pwedeng maghanap ng lalaki muli? pero may anak ka na. Ano kung may anak ako? May kakayahan akong kumita para sa kanya. Hindi ko hahayaan siyang maging pasanin ni Kinfeng. Hindi siya tunay na anak ni Kinfeng. Naintindihan mo ba? Hindi iyan pakialaman ni Kinfeng. Sigurado siyang ituturing si Kek na parang sariling anak. At saka, kung talagang gusto niya, kaya ko pa siyang bigyan ng isa pang anak. Ikaw, ako ang Director Bai. Araw-araw kasama ko si Kinfeng. Malapit ako sa pinagmulan kaya nauna ako. Pasensya na. Tuwing matapos ang trabaho si Kinfeng, lalapit siya rito para kumain. Hindi si Kinfeng nasasama sa'yo sa Tauha Mountain Festival. Sasamahan niya lang ako. Sa concert ni Suyiman. Manonood ng concert ni Suyiman. Anong Suyiman? Siya ay isang lalaki. Baka hindi niya gustong manood kay Suyiman. Pakinggan ninyo. Sa mainit na panahon na ito, may lalaki pa na hindi gusto si Suyiman? May fried rice pa ba? Suyiman, Fangzi. Malabo ba ang paningin ko? Fan din ako ni Suyiman. Pero nung nagkaanak ako, hindi na ako makasunod sa mga idols. Kilala ninyo ako. Ikaw ba talaga si Suyiman? Sa makalawa, ako ang may concert. Dito sa Binsao. Kakatapos ko lang mag-practice ng kanta. Kaya lumabas lang para kumain ng merienda. Kung gaano kakataas ang status mo, bakit ka pupunta sa ganitong lugar? At saka, wala pa kayong dala, mga bodyguard o kung ano paman. Kung may masamang tao, delikado yon. Yung mga gamit sa hotel. Sawa na ako kumain ng mga iyan. Bukod pa riyan, itong tinda na to ay pag-aari ng isang napakahalagang kaibigan. Taon-taon niya tong sinasabihan, rekomendado talaga. Inirekomenda ito ng kaibigan ninyo.
Ang ganitong lugar, akala mo hindi tatanggap ng bisita, pero tumanggap pa nga siya ng kaibigan ninyo. Hindi lang yon, inirekomenda pa niya. Kayo mismo na pumunta rito. Madalas siyang dumadalaw. By G. Hindi na namin huhusgahan. Ang maliit kong tinda, di ba? Pakiupo muna kayo. Ibibigay ko agad ang pagkain. Susama rin ako. Makakapagluto ako para sa idol. Isang karangalan ng buong buhay ko. Masarap. Siya nga pala. Nang kakarating ko lang. Nakita ko kasi na. Nag-aaway kayo para sa isang lalaki. Nagtataka talaga ako. Sino nga ba? Ang may ganoong karisma. Na kayang magpatalo sa inyo dalawa. Mga napakagandang babae na tulad ninyo. Kaya nag-aaway pa kayo. Saan ka tatakbo? Hindi inaasahan. Kayo rin pala ang dumating. Minyang, dito na siguro ang katapusan. Hindi kami. Yung mga tangang Shenji daw. Huwag ka nang. Magpakahirap pa sa walang saysay na paglaban. Ito lang ang magdudulot ng dagdag na sakit sa'yo. Gusto ko lang mabuhay. May kasalanan ba ako? Nakakaawa kang bata. Mabangis ang mundong to. Ang mali dyan ay ang mundo. Hindi ikaw. Nagmamalasakit ako sa inyo. Pakiusap, bigyan niyo ako ng konting buhay pa lang. 3 oras. Hindi. 2 oras. May kabuluhan ba yan? Gusto ko lang makita ang isang tao. Isang huling pagkikita. Isang tingin lang. Nen, ayos ka lang ba? Inaalis ako ng papa at mama. Alam ko ng isang lugar. Maraming tao doon. Lahat sila, kagaya natin. Dadalahin kita. Sasama ka ba? Sij, kuya, anong pangalan mo? Ako si Qin Feng. Pasensya na, Minyang. Hindi kami pwedeng sumuway. Utos ng Tsulu. Kung malalaman niya, papayagan ka naming umalis. Ang buong anbang. Maaring. Wala nang dahilan para umiiral. Hindi ko palaga kayo niloko. Alam kong kiyak akong mamamatay. Gusto ko lang makita ang isang tao. Para sa huling pagkikita. Ganoon lang kasimple ang healing. Hindi ba pwede? Hindi pwede. Paalam. Sobrang gusto kong makita. Kuya Qin Feng. Matandang multo. Anong nangyari? Ako ang anbang no dalawa. Nayambush lang ako. Ang mukhang mahinang anyo na yan. Hindi yan ang totoong ikaw. Kuya Qin Feng. Nananaginip ba ako? O baka ang healing ko, sa sandaling ito, ay narinig ng langit? Kung hindi, Paano ka? bababa mula sa langit para iligtas ako. Anong klaseng kababalaghan to? Dahil tinawagan kita, hindi mo sinagot. Kaya naisip kong baka may nangyari sa'yo. Ganun ba? Ikaw pa rin pala, kahit konti lang, di marunong sa romantisismo. Parang mamatay ka na. Tapos magrereklamo patungkol sa romance? Idadala kita pawi para magpagaling. Ikaw pala. Qiankun Dianzu. Feng Ling Tianxia. Ang luma ng pangalan na yan. Dati inakala kong parang astig yan, pero ngayon parang batang-bata lang. Laging may kailangang malakas na palatandaan. Parang sinasabi ako ang boss. Ang lakas mo, di naman yan dududahan. Ngayon si Minyang ay ang pinakamatinding hinahanap sa anbang. Kung nakuha ko siya, hindi ako papayag na palampasin. Hindi ba dati ako? Hindi ba kayo ang pinakamatinding hinahanap sa anbang? Iba kayo. Wala kayong kasangga na gagawa sa akin. Kaya nga, Hindi namin kayang saktan ka. Kaya? Kasalukuyan kang direktang nasa Atsulo. Direktang huhusgahan nila. Hindi ka na nasa listahan ng paghahanap. Ano pa kaya hinihintay ninyo? Qin Feng, kahit hindi kami kasing lakas mo. Kami dalawa. Isa ay anbang no dalawa. Isa ay anbang no 3. Tanging mas mababa lang kay Tsulu. At sa iyo, kung magsama kami, hindi ka siguro makakalabas ng buhay. Kapatid Qin Feng, makita ka, sapat na sa akin. Hindi mo alam, ngayon, iba na ang lakas ng nangungunang 5 ng anbang. Hindi na pulad noon, at 1 taon na ang nakalipas. Pagkatapos mong gawiin ang pagkakawatak ng Qiankun Dian, hindi ka na nag-practice. Ayaw kong mapahamak ka. Umalis ka na. Sino nagsabing sa 1 taon na to? Hindi ako nag-practice. Palagi kitang minamanmanan, maliban sa trabaho. Ano pa ba ginagawa mo kundi matulog? Sa loob ng taong to, hindi ako tumitigil. Sa pag-practice. Ang pag-practice, hindi lang puro pag-torture sa katawan at buto. Ang pag-ayos ng puso, practice din yan. Ang 2 maliit na kalamin na to, di ko pa pinapansin. Matandang demonyo. Gusto niyong makipaglaban? Laban. Usapang dangal ito. Sulong. Hindi ko inaasahan. Ay nasa realm ng paglikha na rin. Anong realm ang paglikha yan? Hindi ko alam. Ano nung pinagsasabi niyo? Mukhang sa daigdig na ito. Si Tsiulo lang ang makakapagbigay katarungan sa'yo. Kami, talagang mahina pala. Kung alam namin ang katotohanan, bakit pa namin itinatag ang anbang at tianbang? Sa mundong ito, laging may mas magaling. Baka sa paningin nyo, may konting lakas ako. Pero sa iba pang, nga nakatagong dalubhasa.
Parang bata ko sa kanila. Huwag magpalaki ng ulo. At isipin na wala ka ng kalaban-laban. Pakinggan mo. Sa degdeg ng mga dakila, dapat marunong magpakumbaba. Tama kayo. Nakikita na namin ang katotohanan. Hindi namin kayang talunin ang inyong lakas. Kaya naman, patayin nyo na kami agad. Doktor na ako ngayon. Ang tungkulin ko ay magpagaling, hindi pumatay. Kung alis kayo ng ganito, kami lang, mga nabigong, walang silbing tao. Tsiulu, hindi rin nila kami palalampasin. Kaysa mamatay sa kamay ni Tsiulu. Mas mabuting mamatay sa kamay ninyo. Tama rin. Gustong unti-unting paghiwa-hiwain ni Feng Jiao. Ang mga tao hanggang mamatay. Ngayon, ang trabaho ko lang ay magligtas ng buhay. Ano nang gagawin natin? Ipapakita ko sa inyo ang 100. Sige, sabihin mo. Tulad ko, iwanan ang anbang. Iwanan ang tsiulo. Kung tataksil tayo sa Chulo at tatakas, magiging tulad mo. Haharapin ang walang katapusang paghabol. Malubha ang magiging kahinatnan. Kahit gaano pa kalakas si tsiulo, isa rin lang siyang tao. Kung mabuwag ang buong anbang, at magkawatak-watak, hindi na siya magkakaroon ng kakayahang asikasuhin ang lahat. Salamat. Grebe, ang tindi ng sugat niya. Feng Jiu. Ang ginawa mo ngayon, talagang lampas na. Nakasagip naman ng isang buhay. Mukhang para iligtas si Xiaomei. Malaking lakas ang nagamit. Qin Feng. Huwag mo akong iwan. Nandito ako. Bakit mo ako iwan? Ayokong mag-aral ng martial arts. Ayaw ko ring kumatay ng tao. Gusto ko lang makasama ka. Binana, ano ang iyong utos? Alagaan mo na lang si Xiaomei. Susunod ako sa aking guro para maglakbay. Mula ngayon kailangan mo siyang turuan. Sa mundong ito, ang kakayahang mabuhay. Binata. Mag-ingat ka at alagaan ang sarili mo mula ngayon. Kuya Qin Feng, huwag mo akong iwan. Pasensya na, Xiaomi. Noon sobrang dami ng aking gawain. Hindi kita natutukan. Bukod pa rito, delikado ang mundo. Hindi kita mapoprotektahan habang buhay. Kaya napilitan kitang matuto. Nang kakayahang protektahan ang sarili. Ngayon tingin ko. Mali ako. Ako ang nagkamali. Qin Feng. Xiaomei. Paano siya napunta sa ganitong kalagayan? Nasa malubhang aksidente siya. Buti na lang. Hindi naman delikado. Ayos na iyon. Baijay. Lumabas na tayo. Hayaan natin siyang magpahinga. Akala ko, ang kalaban ko ay si Fang Zi. Pero si Xiaomei pala. Hindi. Si Qin Feng ay isang malambing na lalaki. Mabuti siya sa lahat. Siguro sa puso niya. Ako, si Fang Zi, peti si Xiaomei. O maging mga pasyente. Lahat ay pareho lang sa kanya. Mga taong nangangailangan. Ang pag-aruga at pagmamahal. Wala kaming espesyal. Tila tayo ay nasa isang panimulang linya. Magpupersige ako. Gising na. Uminom kang tubig. Ano ginagawa ninyong dalawa? Bakit kayo nakaantabay dito? Nag-alala lang kami tungkol sa'yo. Okay lang. Tama. May nangyari kay Xiaomei. Wala akong gana bukas. Di ako sasama manood bukas. Ay naku. Ang concert ni Suiman bukas sa Taohuashan. Di na tayong pupunta. Talaga? Ang galing naman. Kayo dalawa? Paano nyo napaniwala ang isa't isa? Salamat sa isang payong galing sa kaibigan. Ngayon, kami dalawa, pareho nang nagbago ang pananaw. Pero, hindi ako pwedeng dahil sa'yo. Dahil medyo magaling ka. Hayaan kang isipin. Na para bang kami ang nagbabayad pa. Tama. Huwag kang magpasobra. Ang kaibigan ninyo yon. Medyo ang galing niya. Kaya pa niyang kumbinsihin kayong dalawa. Ikaw. Gusto mo bang makilala? Wag na. Wala akong interest. Bakit ka naman ganun? Wala ka bang kahit kaunting pagkamausisa? Sabihin ko sa'yo, ang kaibigan kong to. Sobrang galing talaga, at sikat pa talaga. Shut ako. Wala kaming masyadong koneksyon. Ikaw, Qin Feng, gusto mo bang tumaya sa akin? Ano namang mapapala? Hindi ka ba pwedeng makisabay sa akin? Sige. Ano ang pustahan? Tayo. Pag nakita mo ang kaibigan ko, mapapanganga ka. Anong kagalingan niya? Nahikayat mo ang curiosity ko. Bukas, tinawag niya tayo kumain. Isasama ka rin namin. Sige. Gusto ko nga siyang makita. Sino siya ba talaga? Para pagapang ang pangako? Kailan kayo nagkakilala? Mayaman pala nitong kaibigan mo. Tinitingnan ko itong bahay niya. Medyo mahal yata. Pag nakita mo ang kaibigan ko, maging mahinhin ka. Huwag kang makasirang imahe namin. Tama si Baiji. Pag dumating ang oras, kahit sobrang excited ka, kontrolin mo ang sarili. Kayo dalawa, ang misteryoso niyo, parang makikilala ang isang iai. Sige na. Kumatok ka. Gusto kong makita. Tara. Yiman. Ito siya, ang sinasabi namin na, kaibigang lalaki. Qin Feng. Huwag kang laging tumitig sa tao. Hindi magalaw.
Ay, patawarin mo na siya. Siyempre, nakita niya ang Diyosa ng personal. Sinong hindi mabibigla? Oh, hindi ko pa siya na ipapakilala sa'yo. Ang pangalan niya, Qin Feng. Ang tagal. Feng Jiao. Kilala niyo ba siya? Huwag na kayong tumayo, pasok kayo. Qin Feng. Anong nangyayari ngayon? Hindi mo ba ako namimiss kahit konti? Miss kita. Bakit hindi mo ako hinanap? Kasi natatakot ako na kapag hinarap kita. Lalong mamimiss kita. Alam mo ba? Habang wala ka rito, kung gaano ako nagdusa. Ngayon, sa wakas bumalik ka. Huwag na tayong magkahiwalay. Okay, Palisin muna natin silang dalawa. Pag-usapan natin yun mamaya, okay? O kaya, mas mabuti. Umalis muna tayo. Ganoon din ang iniisip ko. Ano nang nangyayari? Hindi ko alam. Si Qin ba yan? huwag kang umalis. Ang muling pagkikita natin. Kailangan pa kayong maging saksi. Suyiman, hindi namin alam. Matagal na kayong magkakilala. Kaya kami, mas mabuti nang hindi namin kayo istorbohin. Pakiusap, alisin niyo kami. May isa ka pang. Pagkakakilanlan bilang sikat na artista. Hindi ko alam iyon. Kasalanan mo, hindi ka tumitingin sa mga to. Pero iyon naman ang charm mo. Palisin ninyo sila. Hindi ako papayag. Pinaghirapan kong tipunin kayong lahat. Na magsama-sama. Paano naman? Mapapayag akong basta-basta umalis sila? Pero ang bagay sa pagitan natin, hindi kailangan isali ang iba. Hindi sila iba. Isang doktor. Isang babaeng balo na nagtitinda ng sinangag. Qin Feng. Iniwan mo ako. Para makisama sa mga ito. Para makihalo ka ba sa mga babaeng mababa ang kalagayan? Suyiman, kahit na isa kang malaking artista, pero kami ni Fangtse, hindi namin isipin na, ang katayuan mo, ay mas mataas kaysa sa amin. Huwag mo kaming maliitin. Kung ang layunin mo nito ay para lamang sa harap ni Qin Feng, na maliitin kami, para itaas ang sarili mo. Mali ka ng malaki. Fang Tsue, igilan mo na. Hindi, sasabihin ko talaga. Hindi ko alam kung ikaw at Qin Feng, ano ang napagdaanan ninyo noon. Pero kung mas pipiliin niyang makasama ang mga katulad naming, tawag ninyong mababang babae, at iwanin ka dahil dyan, ibig sabihin nun, mas mababa ka pa sa amin. AMEA. Feng Jiao, kalma ka. Ano? Inaawa ka na ba sa dalawang kasintahan mo? Hindi. Nga ordinaryong kaibigan lang sila. Kaibigan lang. Aakalain mo na lolokohin mo ako. Magsusumpa ka ba sa langit? Ang dalawang babaeng ito ay wala kayong ibang relasyon maliban sa pagiging kaibigan. Ako, 3 taon na ang nakalipas. Tumakas ka sa araw ng kasal namin. Tumakas sa kasal. Pinagtawanan mo ako. At ngayon, lihim mo ring ginagawa na nakikipaglandian ka sa ibang babae. Qin Feng, bigyan mo ako ng isang dahilan. wala naman talagang espesyal na dahilan. Basta pakiramdam ko lang. Hindi tayo galing sa perhong mundo. Minamalit mo ang buhay ng tao. Wala kang pagpapahalaga sa pamilya. Noong 5 ka, walang ekspresyon ka. Pinatay mo ng sinasadya ang isang tuta. Indesek mo ang isang kuneho. Noong 6 ka, halos mo kaming. Nga kalaro nating lumaki ng magkasama. Pinatay mo gamit ang sariling kamay. Wala kang anumang emosyon. Paano pa ako makakasama ka? Ako si Xiulu. Ako ang nanguna sa anbang. Kailangan kong managot sa aking pagkakakilanlan. Maaaring marahas at madugo ako. Pero totoo ang damdamin ko para sa'yo. Pasensya na, hindi talaga tayo para sa isa't isa. Gayon, umalis ka na sa Binzhou. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Paano kung hindi ako umalis? Kung gayon, mapipilitan ako. Na ikaw mismo ang aalis. Kaya pipilitin kitang umalis. Hindi ko inakala nakatawid ka rin sa Zaowa Shenjing. Iyan ang pinagkakatiwalaan mo. At ang purong yang nakatawan ko. Likas na pumipigil sa matinding yin ng katawan mo. Gayon, hindi mo na ako kayang talunin. Gawin mo na. Bakit nakakatakot ang dalawa nila? Sabing tatay ko, si Qin Feng ay isang bihasa. Mukhang ganoon nga. Hindi tayo galing sa parehong mundo. Matalo ba si Qin Feng? Paano naman ako makakaalam? Qin Feng, galit ako sa'yo. Galit ako sa'yo. Bakit mo ako tinrato ng ganito? Bakit mo ako binigo? Ang wiluo na larangan ni Feng Jiao. Umaangat at bumababa ito depende sa kanyang negatibong emosyon. At biglang sasabog. Kung kikilos ngayon, hindi ko siguro siya lubos na mapipigil. At kapag kumilos, mas lalo lang siyang mairita. Pwede pa siyang magwala. Pagdating noon, huli na lahat. Hindi ba gusto mong kumilos? Hindi ko pa rin magawa. Pero sa atin, kailangan may matapos sa pagitan natin. Anong plano mo? Sobrang simple. Madali lang, patayin ang dalawa nila. Tapos luluhod ka, hihingi ng tawad sa akin. Alam mo na hindi ako makakagawa. Sige, susubukan kong umatras ng kaunti. Bibigyan kita ng isang pagpipilian. Sabi mo, silang dalawa. Ay, hindi. At si Xiaomei na nakahiga sa ospital.
Sa tatlo nilang ito, kailangan mong pumili. Piliin mong mamatay ang isa. Pagkatapos mong pumili, mabubuhay ang dalawa. Walang kabuluhan ang ginawa mo. May kabuluhan. Ang kabuluhan ay para ikaw. Sa tuwing maiisip mo ito, ay makaramdam ng matinding sakit. Ito ang aking paghihiganti. May iba pa bang pagpipilian? Wala. Bibigyan kita ngayon ng 3 pagpipilian. Kung hindi ka pa rin pipili, ako na ang pipili para sa'yo. Ang puwersa ng galit. Nakakatakot talaga. Parang magwawala na sa Fengjiu. Ano nang gagawin? Paano ko lulutasin ito? Piliin ako. Piliin ako. Handa akong mamatay para sa dalawa. Hindi, ako rin pwede. Piliin ako. Kailangan mong alagaan pa si Keke. Naipagkatiwala ko na si Cake sa lola. Kahit wala ako, mabubuhay siyang maayos. Piliin ako. Kinfeng, hindi ka pa pipili? Nakapili na ako. Ayos. Sabihin mo ang pinili mo. Ang pinili ko ay, ibigay ang buhay ko. Kapalit ng buhay nila. Qinfeng, Bakit ka naman naging ganito tanga? Bakit mo gagawin to? Bakit ganun? Hindi mo pinapahalagahan ang sarili mong buhay? Bakit? Dahil kung hindi ganito, hindi ko sila maliligtas. Pero galit lang naman ako. Hindi ko talaga gusto na gagawin mo to. Hangal ka. Hindi kita papayagang mamatay. Sana pigilin mo sila. Nanghihingi ako sa'yo. Sure. Magkikita tayo sa susunod na buhay. Hindi kita papayagang mamatay. Qinfeng, Qinfeng, magising ka. Sisi ko, pilit ko siyang napuwersa. Kinfeng, pakiusap kayo na ang mag-aayos ng libing. Qinfeng, huwag kang mamatay. huwag kang mawawala. Kinfeng, huwag mo akong katakutan. Umalis na siya, di ba? Buti na lang ginamit niya ang Gritsishu. Naakit niya siya. Ipapabaya mo na lang ba? Saifeng, Lingtian? Sa totoo lang, ako. Gusto ko lang makita. Kung kamusta na siya. Kung maayos naman ang buhay niya. Pakawalan na natin siya. Mukhang mahal mo pa rin siya. Magkababata. Walang mali siya. Paano hindi? Sayang, hindi niya maintindihan ang puso mo. Ah, Julo, marami ang nagtatago sa anbang. Kailangan ko bang gamitin ang resources ng Kuyang Kundian? Alisin ba natin sila? Hindi na kailangan. Anbang. Dati nang. Hindi malinis na organisasyon. Ngayong pagkakataon. Tanggalin na natin sila. Yung mga nagtatago. Huwag na natin pansinin sila. Opo, Master ng Kuyang Kundian. Oh, munting celebrant. Halika. Hiwain ang cake. Gusto kong maghintay muna. Keke, ano ang hinihintay mo? Gusto kong maghintaying magandang Sinabi niya pagkarawan ko. Darating siya. Magandang ete. Bakit? Bakit hindi ninyo ako tinatanggap?